Nagsisimula ang kwento sa isang batang lalaki na nagngangalang Jiro na umuwi pagkatapos ng isa na namang pakikipag-away. Tinanong siya ng aso niyang si Nucky kung anong problema, at ipinaliwanag ni Jiro na pinagtawanan na naman siya ng ibang mga bata. Tinawag siyang weirdo na nakikipag-usap sa mga hayop at sinabing iba siya sa kanila. Sinabi sa kanya ni Nucky na ang pagiging kakaiba ay isang magandang bagay dahil ibig sabihin nito ay mayroon siyang mga talento na bukod tangi sa kanya. Hindi masyadong maintindihan ito ni Jiro, ngunit nangako si Nucky na balang araw ay maiintindihan din niya ito. Makalipas ang ilang taon, makikita nating binatilyo na si Jiro. Hinarap siya ng ilang siga at tinanong kung kilala ba niya kung sino ang binabangga niya. Sinabi nilang ang senpai nila ay ang pinuno ng Demon League at kontrolado nila ang bawat sulok ng lugar na ito. Hindi man lang humanga si Jiro at inisip kung bakit kailangan pa niyang pakialaman iyon. Sinabihan niya silang mga walang kwentang nagmamarunong na nagtatago lang sa likod ng isang mas malaking gago. Sinubukan siyang atakihin ng isang lalaki dahil sa panlalait niya, ngunit nagulat ito nang matuklasan niyang jacket lang ni Jiro ang nasuntok niya. Gumanti si Jiro ng sipa na nagpatalsik sa lalaki papunta sa ilog. Ipinaliwanag ni Jiro na gumamit siya ng isang shinobi technique na tinatawag na kawarimi. Ginawa lang niyang mukhang tanga ang lalaki, kaya sinabihan niya ang mga siga na umatras na. Hindi makapaniwala ang mga siga at naisip nilang baka isa siyang ninja. Nag-alok si Jiro na patikimin ng dalawa pang lalaki at sabik na siyang galpihin sila. Tinawag niya silang nakakaawa at sumugod na siya. Galit na naghanda ang mga lalaki para lumaban, ngunit itinapon din sila ni Jiro sa ilog. Kalaunan, nagtakbuhan silang lahat para iligtas ang kanilang buhay, at sinabihan sila ni Jiro na pampasayang lang sila ng oras. Pagkatapos noon, isang ibon at pusa ang nagpasalamat kay Jiro sa pagtulong sa kanila. Matagal na silang tinatakot ng mga sigang iyon, ngunit magiging maayos na sila ngayon. Medyo nag-aalala lang sila dahil paniguradong magagalit ng husto ang mga siga kay Jiro ngayon. Sinabi ni Jiro na sanay na siya, at napansin ng ibon na may itsura lang talaga siyang nakakaasar sa ibang tao. Nairita ang bida natin sa pang-iinsulto, at sinabing magkikita na lang ulit sila mamaya. Umuwi si Jiro, at pinagalitan siya ng kanyang lolo dahil napasabak na naman siya sa gulo. Isang shinobi ang lolo niya, at ipinaalala nito kay Jiro na hindi niya itinuro ang sining ng shinobi para lang umasal itong parang basagulero. Galit na sinabi ni Jiro na walang kwenta ang mga shinobi at ang lolo niya ay isa na lang makalumang dinosaur. Ikinagalit ito ni lolo, kaya nagbato siya ng mga patalim sa ating bida. Pagkatapos ay inilabas niya ang pamana ng pamilyang Azuma, na isang shinobi katana. Ibinigay ito sa kanilang mga ninuno ng shogun mismo noong panahon ng Edo. Ipinaliwanag ni lolo na isa itong napakaluma at marangal na espada. Sinabihan niya si Jiro na ay respeto ang pinagmulan niya at umasal na parang isang tunay na Azuma. Hindi humanga si Jiro at sinabing malamang ay isa lang itong peke at hindi nakakasakit na espada. Nag-alok ang lolo niya na patunayang mali siya sa pamamagitan ng pagsubok ng espada sa mismong katawan ni Jiro. Kaya naman, nagtatakbo si Jiro para iligtas ang buhay niya. Habang naglilinis ng lugar si Jiro, sinabi ni lolo na kailangan niyang umalis para sa isang town meeting. Sinabihan niya si Jiro na huwag kalimutang i-lock ang pinto at nainis si Jiro dahil tinatrato siyang parang bata. Pagkatapos noon, tinawag ng ibon kanina si Jiro para sabihin na may isang pusa na nasa panganib sa kakahuyan. Sinundan siya ni Jiro at nagulat siya nang makitang bogbog sarado ang pusa. Naisip niyang baka kilala ito ng ibon, ngunit hindi pa nakikita ng ibon ang pasang ito. Sinabi ng ibon na baka buhay pa ang pusa, ngunit hindi ito sumasagot sa kanya. Halata ni Jiro na talagang nasaktan ng maliit na pusa, kaya nagpasya siyang may kailangan siyang gawin. Samantala, mukhang nasa ibang dimensyon ang isip ng pusa. Sa dilim, isang grupo ng mga boses ang tumawag sa isang nilalang na nagngangalang Rago. Tinawag nila siyang itim na bituin ng kapahamakan, ang tagakain ng araw, at nagmakaawa silang gumising siya at ipahiram sa kanila ang kanyang kapangyarihan. Sinabihan sila ni Rago na manahimik dahil wala siyang sinusunod na utos mula kahit kanino. Napagpasyahan ng mga boses na kung hindi siya tutulong sa kanila, dito na siya mamamatay. Pagkatapos, nagising ang pusa sa kwarto ni Jiro. Nagpakilala si Jiro at tinanong ang pangalan ng pusa, ngunit hindi ito sumagot. Napagtanto ng pusa na malamang ay tanga si Jiro dahil hindi naman siya maiintindihan ng isang tao. Ngunit nagulat siya nang mainis si Jiro dahil tinawag siyang tanga at pinagbanta ang gugulpihin siya nito. Nagtago ang pusa sa ilalim ng kama ni Jiro at sinabihan siya ni Jiro na huwag maging duwag. Alam ni Jiro na ito ang unang beses na nakipag-usap ang pusa sa isang tao, kaya sigurado siyang nakakabigla ito para rito. Nangako siyang hindi niya sasaktan ng pusa at sinabihang lumabas na ito.
Tinitigan ng pusa si Jiro at napagtanto nitong wala siyang nararamdamang anumang spectral energy. Kinukumpirma nito na isang simpleng tao lang talaga si Jiro. Napagpasyahan ni Jiro na kailangan na niyang gamitin ang kanyang sikretong sandata, ngunit inisip ng pusa na hindi siya mapapaalis mula sa ilalim ng kama kahit pa gumamit ng crowbar. Gumamit lang si Jiro ng pagkain para palabasin ng pusa, at sinabi niyang medyo madali lang pala iyon. Sinabi ng pusa na ang daan patungo sa puso ng isang lalaki ay pagkain, ngunit tumawa lang si Jiro. Nakakatawa para sa kanya na inaakala ng pusa na isa itong tao. Nagalit ang pusa nang sabihin nitong hindi siya isang pusa. Sa wakas ay nagpakilala siya bilang si Rago at ibinunyag na isa siyang immortal na nilalang na tinatawag na Mononoke. Hindi pa nakarinig si Jiro ng ganoon, kaya ipinaliwanag ni Rago na maraming pangalan ng mga tao para sa kanila, ngunit ang tanging kailangan lang niyang malaman ay totoo silang nandyan lang sa paligid. Kadalasan, nag-aanyong tao o hayop sila kaya hindi sila napapansin ng mundo, habang ang ilan ay namumuhay mag-isa sa mga bundok o sa kailaliman ng kakahuyan. Nagtaka tuloy si Jiro kung bakit ang isang Mononoke na tulad niya ay napunta sa ganoon kasamang kalagayan. Noong una ay naghihinala si Rago kay Jiro, ngunit ngayon ay napagtanto niyang wala talaga itong kaalam-alam sa lahat ng ito. Ipinaliwanag ni Rago na inatake siya ng isa pang Mononoke. Matagal nang mahimbing na natutulog si Rago nang bigla siyang magising at mapalibutan. Sa pilitang hiningi ng iba pang Mononoke ang tulong niya, ngunit sinabihan sila ni Rago na lumayas, kaya pinagtulungan nila siya. Nagtaka si Jiro kung bakit niya sila tinanggihan gayong mga Mononoke rin naman sila na katulad niya. Ipinaliwanag ni Rago na galit siya sa mga ganoon dahil mga parasito sila na nag-aastang malalakas at itinatago ang kanilang mga kahinaan sa likod ng lakas ng iba. Nagulat si Jiro dahil iyon din mismo ang nararamdaman niya. Inisip ni Rago kung ano bang kwenta ng pagkukwento niya nito dahil hindi rin naman maniniwala sa kahit anong sabihin niya ang isang taong tulad ni Jiro. Inamin ni Jiro na hindi gaanong malinaw sa kanya ang mga ito, ngunit hindi ibig sabihin noon na hindi siya naniniwala sa kanya. Ipinunto ni Jiro na nakakausap niya ang mga hayop, kaya walang dahilan para matakot siya sa isang Mononoke. Sa ibang lugar, isang babaeng nagngangalang Kishi ang nag-report sa kanyang headquarters. Kinontak niya ang kanyang hepe na nagngangalang Shiba at ipinaalam na may nakita siyang dugo sa loob ng kakahuyan. Sigurado siyang kay Rago iyon at nakakaramdam siya ng isang uri ng spectral energy na humihinto mismo sa lugar na ito. Naisip ni Shiba na baka malapit lang siya, ngunit sinabihan niya si Kishi na umatras muna para makasama ulit ang search team. Sinunod ni Kishi ang utos sa kanya, kahit pakiramdam niya ay kaya naman niyang asikasuhin ito ng mag-isa. Nawala siya at makikita nating may nakabantay pala sa kanya. Pagbalik kay Jiro, namangha siyang makita na tuluyan ng gumaling si Rago. Mas lumino dahil dito na hindi talaga siya isang pangkaraniwang pusa. Napagtanto ni Rago na hindi lubusang naniwala sa kanya si Jiro kanina at inamin ni Jiro na kalahati lang ng mga sinabi ni Rago ang pinaniwalaan niya. Pagkatapos, naalala ni Jiro ang mga panahong kasama niya ang kanyang dating aso na si Nucky. Nagtaka si Rago kung sino si Nucky, kaya ipinaliwanag ni Jiro na siya ang pinakamalaki, pinakamabalahibo, at pinakamaalagang aso na hihilingin ng sinuman. Binalikan ni Jiro sa isip niya kung paano siya palaging binubuli noon at umuuwing puro putik at gallows. Sa tuwing nangyayari iyon, palaging hinihiling ni Nucky na paliguan siya nito. Sinasabi sa kanya ni Nucky na kung kukuskusin niya ang balahibo nito, sisiguraduhin nitong aanurin na rin ng tubig ang lahat ng kamalasan at dumi sa araw niya. Palaging sinasabi ni Nucky kay Jiro na mayroon siyang biyaya na makatulong, at gusto nitong ibahagi niya ang biyayang iyon sa iba. Palagi niya itong tinatawag na kanyang bukod tanging biyaya. Tila may napagtanto si Rago, at sasabihin na sana niya kung ano iyon, ngunit pinuto siya ni Jiro para banlawan ang balahibo nito. Kinagabihan, humingi ng tawad si Rago kay Jiro habang natutulog ito. Sinabi niyang may utang na loob siya sa kanya, ngunit oras na para umalis siya. Umalis na si Rago, ngunit ramdam niya na kahit gumaling na ang mga sugat niya, hindi na tulad ng dati ang lakas niya. Maaaring maging malaking problema ito, kaya kailangan niyang lumayo sa lugar na ito. Ngunit nagulat siya nang lumitaw si Jiro sa likuran niya. Akala ni Rago ay mahimbing siyang natutulog, ngunit ibinunyag ni Jiro na iyon ay ang kanyang kawarimi teknik lang. Hindi makapaniwala si Rago na gumamit siya ng ganoon kababaw na panlilinlang, ngunit ipinunto ni Jiro na hindi iyon mahalaga. Ang gusto lang niyang malaman ay kung saan ito pupunta sa ganoong kalagayan. Sinabi ni Rago na wala na siyang pakialam kung saan man siya pupunta, ngunit ipinaalala sa kanya ni Jiro na siya ang nagligtas sa buhay nito. Sumagot si Rago na hindi siya kailanman humingi ng tulong. Tumulong lang si Jiro dahil gusto niya, kaya sinabihan siya ni Rago na itigil na ang pag-aastang tagapagligtas.
Ibinunyag niya na magiging ayos lang din sana para sa kanya kung namatay na siya roon. Ikinainis ito ni Jiro at pinilit malaman kung ano ang ibig sabihin nun. Hindi na niya gustong marinig itong magsalita ng ganoon ulit, ngunit binalaan siya ni Rago na manahimik. Naging sobrang tensyonado ang sitwasyon, kaya sinabi ni Rago na kung patuloy siyang magsasalita, gagawin niyang kalmutan ang lalamunan ni Jiro. Ipinaalala niya kay Jiro na isa siyang Mononoke, isang espiritong kamakay ng tao, at nanggaling sila sa magkaibang mundo. Sinabihan niya si Jiro na paboran siya at iwanan na siya mag-isa. Biglang may lumitaw na misteryosong lalaki at sinabing mukhang nag-e-enjoy silang dalawa. Tinanong nito kung pwede siyang sumali at napagtanto ni Rago na hinahabol na siya ng isang partikular na grupo. Hindi man lang natakot si Jiro at tinawag niyang gago ang nanghimasok dahil sa biglaang pagsulpot sa bahay ng may bahay nang hindi imbitado. Binalaan niya ang lalaki na medyo naiinis siya ngayon at sinabihan niya itong lumayas. Tinawag lang siya ng lalaki na isang ordinaryong tao at sinabihang kumalma lang. Sinabi niya na lalamunin niya siya sa madaling panahon at pinalitan niya ang anyo ng bahagi ng kanyang braso. Susugurin na sana niya si Jiro, ngunit kumilos kaagad si Rago. Iniligtas niya ang bida natin sa pamamagitan ng pagtakbo palayo para guluhin ang lalaki. Naiwang mag-isa si Jiro at hindi niya mapigil ang isipin ang mga sinabi ni Rago. Sinabi niyang galing sila sa magkaibang mundo at sinabihan si Jiro na iwan siya mag-isa. Sinubukan ni Jiro na huminga ng maluwag pagkatapos muntikang mamatay at napagtanto niya kung ano ang kailangan niyang gawin. Samantala, nakipaglaro ng tago-taguan ang lalaki kay Rago at kinutya ito dahil sa pagiging sobrang hina. Inisip ni Rago na hindi naman niya kailangang tuluyang makatakas. Kailangan lang niya ng kaunting distansya sa pagitan nila. Sa kasamaang palad, napakabilis ng lalaki at madali siyang nahuli nito. Sinabi nito na narinig niyang nasa masamang kalagayan si Rago, ngunit hindi niya inaasahang ganito na ito kaawa-awa. Hindi siya makapaniwala na ang kaawa-awang pusa sa harap niya ay ang maalamat na Mononoke, si Rago, ang itim na bituin ng kapahamakan. Sobrang galit si Rago, ngunit sinabihan siya ng lalaki na tapos na ang usapan. May kailangan siyang trabahuin, kaya sasama si Rago sa kanya. Ipinaliwanag niya na pinaghirapan nila ng husto na sirain ang selyo na nagkakulong kay Rago at mas pipiliin niyang hindi patayin ang isang kasamahan. Tumanggi si Rago na may ugnay sa kanila dahil ang tanging mahalaga lang sa kanila ay makuha ang kapangyarihan niya. Sinabi niya sa lalaki na kung gusto niya talaga ang kapangyarihan niya, dapat ay kunin niya ito, ngunit kung handa lang siyang harapin ang kanyang kamatayan. Sumagot ang lalaki na ang tanging haharap sa kamatayan ay si Rago, at sumugod sila sa isa't isa. Biglang sumulpot si Jiro mula sa kung saan at hiniwa ang braso ng lalaki gamit ang espada ng kanyang pamilya. Hindi makapaniwala si Rago, at tinawag na tanga si Jiro. Gumanti ng sagot si Jiro na si Rago ang tanga dahil kung mamamatay siya, ibig sabihin ay walang kwenta ang pagliligtas sa kanya ni Jiro. Nagulat si Rago, ngunit ipinunto niya na sumabak si Jiro sa labang hindi niya kaya. Hindi ito isang simpleng rumble sa kalsada at talagang mapanganib ito. Pinutol siya ni Jiro para sabihing hindi kailanman katangahan ang pagliligtas ng tao. Idineklara niyang kapag tumutulong siya, tinutulungan niya ito hanggang huli. Ipinunto niya na kahit tumakbo siya palayo, hahabulin pa rin siya ng lalaking ito kapag tapos na siya kay Rago. Inamin ni Rago na mas matalino si Jiro kaysa sa inaakala niya, ngunit tuluyan nang nag-transform ang lalaki. Nagulat ang lalaki dahil ang anyong ito na pinagpalitan niya ay tila hindi man lang nagpasindak kay Jiro. Napansin din niya mula sa forma ni Jiro na siguradong isa siyang shinobi. Idineklara niyang masisiyahan siyang tapusin ang buhay nito at inatake ang bida natin. Nag-aalala sa kanya si Rago, ngunit napagtanto ng halimaw na damit lang ni Jiro ang inatake niya. Gumamit si Jiro ng kaparehong teknik tulad kanina para iwasan ang atake, ngunit hindi pa tapos ang halimaw. Inatake nito ang ating bida at ibinaon ang mga kuko nito sa dibdib ni Jiro. Sinabihan siya ng halimaw na sumuko na lang dahil ang paglaban ay mas magpapalala lang ng sitwasyon. Ngunit humanga ito nang muntik nang mahiwa ni Jiro ang braso nito at sinabing isa itong mahusay na counter-attack mula sa isang tunay na shinobi. Pumalakpak siya para kay Jiro, ngunit ipinunto niya na malapit nang matapos ang buhay nito. Habang unti-unting dumidilim ang paningin niya, nilapitan ni Rago si Jiro. Sinabi ng halimaw na pwede nang kainin ni Rago si Jiro dahil matagal na rin simula noong huli itong kumain. Patuloy niyang ginawang biro ang sitwasyon, ngunit sobrang galit si Rago. Sinabihan niyang isara ng halimaw ang bibig nito at sinabihan itong patay na ito. Ibinigay ni Rago ang kanyang atensyon kay Jiro at tinawag itong makasariling bata. Ipinunto niya na hindi man lang pumasok sa isip ni Jiro na umalis siya para sa ikabubuti nito. Tapos binaliwala pa siya ni Jiro nang binalaan niya itong huwag makialam.
Sinabi ni Rago na kung mamamatay si Jiro, mawawala ng saysay ang lahat ng ito. Inamin niya na pwede na lang niyang kainin si Jiro at bumalik sa dating sigla. Gayunpaman, ayaw niyang sumunod sa utos ng isang nakakairitang hangal na demonyo. Kaya naman nagpasya si Rago na si Jiro na lang ang kakain sa kanya. Nagsimula siyang paghiwa-hiwalayin ng kanyang sarili at sinabing may isa pa siyang huling sasabihin. Idineklara niyang may utang na loob siya kay Jiro. Kaya ngayon ay ibabalik niya ang pabor. Sinubukan siyang pigilan ng halimaw, ngunit huli na ang lahat. Idineklara ni Rago na kinukuha niya ang buhay na ito at ibinibigay kay Jiro. Damaloy ang matinding kapangyarihan sa paligid nila, at sinabihan ni Rago si Jiro na imulat ang kanyang mga mata. Sa hindi kalayuan, nakita ni Kishi ang nangyayari at sinabi ni Shiba na medyo naging magulo ang sitwasyon. Samantala, galit na galit ang halimaw at inisip kung alam ba ni Rago ang kanyang ginawa. Nandidiri siya na ipapasa ni Rago ang kanyang kapangyarihan sa isang taong shinobi at tatalikuran ng kapwa niya Mononoke. Nang pagkakataong iyon, nagkamalay si Jiro, at nagtaka siya kung anong nangyayari. Dumadaloy sa kanya ang kapangyarihan, at gumaling na ang malaking butas sa dibdib niya. Narinig niya ang boses ni Rago, na nagsasabing isara na ang nakanganganyang bibig. Nagulat si Jiro dahil kinakausap na siya ni Rago mula sa loob niya. Sinabi ni Rago na magpapaliwanag siya mamaya, ngunit sa ngayon ay binalaan niya si Jiro na mag-ingat. Sinugod siya ng halimaw at kinailangan iwasan ni Jiro ang lahat ng atake nito. Idineklara ng halimaw na nanghihiram na lang sila ng oras at sinabing sa kanya na ang mga pinagsamang tanggang ito. Patuloy na umiwas si Jiro at nagtaka kung anong ibig sabihin ng halimaw nang sabihin nitong nagsama na sila. Sinabihan siya ni Rago na mag-focus dahil kailangan muna nilang patayin ang halimaw. Hindi alam ni Jiro kung paano niya yun gagawin, ngunit nangako si Rago na tutulungan siya. Aatake sana ulit ang halimaw, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na umiwas si Jiro. Sa halip, sinabi sa kanya ni Rago na ang kailangan lang niyang gawin ay ikuyom ang kanyang kamao at ipadala ang halimaw na ito sa kabilang buhay. Ikinuyom ni Jiro ang kanyang kamao tulad ng sinabi niya, ngunit hindi ito isang ordinaryong kamao. Nag-ipon ang lahat ng kapangyarihan sa paligid ni Jiro, at ang inilabas niyang atake ay tuluyang sumira sa halimaw. Napagtanto ni Jiro na nang sabihin ni Rago na pahihiramin siya ng kamay para tulungan siya, literal pala ang ibig nitong sabihin. Habang unti-unting naglalaho ang halimaw, sapilitang tinanong ni Jiro kung ano ba talagang nangyayari. Sinubukan niyang kausapin ng direkta si Rago, ngunit wala siyang nakuhang sagot. Sa sandaling iyon, lumitaw si Kishi at sinabihan si Jiro na huwag gumalaw. Nagtaka si Rago kung sino ang babaeng ito at kung kailan pa siya nakarating dito. Sumunod na dumating si Shiba at sinabi niyang hindi niya inaasahang mangyayari ito. Nagulat si Jiro dahil natatakot siyang kasamahan ng halimaw ang mga taong ito. Sinabihan siya ni Shiba na huwag maging bastos at ipinaliwanag na hindi sila mga Mononoke. Nagpakita ang mga sundalo sa paligid niya at ipinaliwanag ni Shiba na mula sila sa Bureau of Espionage. Hindi pa nakarinig si Jiro tungkol sa kanila, kaya sinabi ni Shiba na ipaliliwanag na lang niya ang mga detalye mamaya. Sa kasamaang palad, sa ngayon ay kukunin na nila si Jiro. Hindi makapaniwala si Jiro at nagreklamo na hindi sila pwedeng basta-basta na lang sumulpot mula sa kung saan. Walang sabi-sabing pinatulog ni Kishi si Jiro at sinabing binalaan na niya itong manahimik. Sinabihan siya ni Shiba na kumalma lang, ngunit sinabi niyang kailangan niya itong patulugin. Pansamantala lang iyon at ayaw nilang maguluhan at maging agresibo si Jiro. Nagtaka si Kishi kung ano ang gagawin nila kay Jiro. Kaya ipinaliwanag ni Shiba na sa ngayon ay kailangan nilang dalhin si Jiro sa kanilang kalyadong ospital para sa pagpapagamot at pagsusuri. Hindi nila pwedeng hayaang mamatay ito dahil napakahalaga niya para sa kanila at maging sa mga Mononoke. Nag-aalangan ang mga sundalo na buhatin si Jiro dahil alam nilang sinapian siya. Natatakot silang masaktan, kaya si Kishi na mismo ang nagkaladkad sa kanya palayo. Samantala, natagpuan ni Jiro ang kanyang sarili sa isang kakaibang lugar at nagtaka kung nasaan siya. Naalala niya na nakatagpo siya ng isang weirdong pusa at nakipaglaban sila sa isang nakakakilabot na halimaw. Biglang lumitaw si Rago at nagtaka si Jiro kung isa na bang multo ang lumulutang na pusa. Sinabihan siya ni Rago na wala siyang karapatang magsalita ng ganyan dahil si Jiro ang may malaking butas sa dibdib. Tumingin sa ibaba si Jiro at nakaramdam ng takot nang makita niyang tama si Rago. Biglang nagising si Jiro at napagtantong panaginip lang pala ang lahat ng iyon. Gayunpaman, napagtanto niyang hindi iyon ang sitwasyon nang makita niya ang peklat sa kanyang dibdib. Dumating si Kishi para sabihin sa kanya na nakatulog siya ng 1.5 araw. Nagtaka si Jiro kung nasaan siya, ngunit tinawag lang ni Kishi ang hepe.
Sinabi ni Jiro na bastos siya dahil sa hindi pagpansin sa kanya, at nagmaterialize si Rago para sumang-ayon sa kanya. Parehong nagulat sina Jiro at Kishi nang makita nilang nagpakita si Rago. Dumating si Shiba sa labas ng pinto, at narinig niyang nagtatalo sina Kishi at Jiro. Pinakalma sila ni Shiba at sinabing natutuwa siyang ayos lang si Jiro. Tinanong niya kung ano ang pakiramdam ni Rago, ngunit nilinaw ng pusa sa kanya na hindi maganda ang ugnayan nila. Sinabihan niya si Shiba na bumalik na lang at tanungin siya ulit kapag natuto na ito ng magandang asal. Inisip ni Shiba na talagang nag-iingat lang ang pusa at tila wala naman itong balak na masama. Humingi ng tawad si Shiba at formal niyang ipinakilala ang kanyang sarili at si Kishi. Mula sila sa Bureau of Espionage at ipinaalala sa kanila ni Jiro na nangako silang ipaliliwanag sa kanya ang lahat mamaya. Sinimulan ni Shiba ang kanyang paliwanag sa pamamagitan ng pagbanggit sa Oniwaban. Isa silang grupo ng mga palihim na ahente na nagtrabaho para sa isang kriminal na organisasyon. Gayunpaman, kalaunan ay lumipat ang kanilang katapatan sa bagong pamahalaan. Naging elite group sila ng mga palihim na ahente ng gobyerno na kilala bilang Bureau of Espionage. Kasangkot sila sa mga palihim na intelligence at counterintelligence sa buong mundo. Bukod pa roon, hinahanap at pinupuksa nila ang mga Mononoke. Inamin niya gayunpaman na bihirang magdulot ng malalaking insidente ang mga Mononoke. Kaya naman itong mga nakaraang araw, ang mga ahente nila ay kadalasang nagbabantay ng mga VIP at nag-iimbestiga ng mga mapanganib na organisasyon. Ang departamento ni Shiba ay dalubhasa sa mga Mononoke, kaya naging medyo madali ang trabaho nila. Gayunpaman, hindi iyon ang nangyari kamakailan dahil may mga kakaibang pangyayari. Karaw lang, inatake ang isa sa kanilang mga pasilidad ng isang grupo ng mga Mononoke. Ang nakaselyo roon ay ang mismong Rago na ngayon ay naninirahan sa loob ni Jiro. Napagtanto ni Jiro na ang pagiging bihag ang ibig sabihin ni Rago nang pag-usapan niya ang kanyang mahabang pagtulog. Turn naman ni Shiba na magtanong, kaya nagtaka siya kung paano nasangkot si Jiro sa gulong ito. Ipinaliwanag sa kanila ni Jiro ang lahat, at tinawag siya ni Kishi na isang mangmang. Una, nakialam siya sa hindi naman niya dapat pakialaman. Tapos nagdesisyon pa siyang itaya ang buhay niya para iligtas ang isang Mononoke. Nakipagtalo si Jiro sa kanya, ngunit inisip na lang ni Shiba kung ano ang isusulat niya sa kanyang report. Sa huli, sinabi niyang ang tanging mahalaga ay nakiisa si Jiro kay Rago. Maliban na lang kung may gagawin sila, mananatiling iisa silang dalawa habang buhay. Sa kasamaang palad, ipinaliwanag din niya na wala silang ideya kung paano ito babalik sa dati. Sinabihan siya ni Shiba na huwag mag-alala dahil alam nila kung paano hanapin ang sagot. Dahil hindi nila alam kung ano ang pinaplano ng ibang mga Mononoke, kukunin nila si Jiro para sa proteksyon nito. Sinabi ni Jiro na hindi nila pwedeng gawin iyon, ngunit sinabihan siya ni Shiba na wala siyang pagpipilian. Naghain na ang pulisya ng missing persons report at inasikaso na ni Shiba ang lahat ng kailangan nila. Ipinaliwanag niya na hindi sila mga bayani at wala silang obligasyon na panatilihin ang kanyang mga personal na karapatan. Kinabukasan ng umaga, ililipat si Jiro sa ibang pasilidad. Umalis na si Shiba at sinabing may mga bantay sila sa labas ng pinto para sa proteksyon niya. Sinubukan silang pigilan ni Jiro, ngunit tiningnan lang siya ng masama ni Kishi. Nagtaka siya kung ano ang problema nito, ngunit umalis na lang ito. Kalaunan, inisip ni Jiro na ang mga bantay ay parang mga warden sa kulungan. Sa teknikal na aspeto ay isa na siyang missing person ngayon, at inisip niya ang kanyang lolo. Ipinaalala ni Rago kay Jiro na sinubukan na siyang binalaan nitong huwag makialam. Ayaw ni Jiro na pangaralan, ngunit sinabi ni Rago na hindi iyon ang ginagawa niya. Sinasabi lang niya na walang kwenta ang pag-iyak sa nabuhos na gatas. Ipinunto ni Rago na sinabi ni Shiba na ang lahat ng ito ay para sa proteksyon ni Jiro. Gayunpaman, si Shiba at ang kanyang mga kasamahan din ang mismong mga taong nagselyo kay Rago. Walang nakakaalam kung ano ang tunay nilang motibo, ngunit siguradong hindi sila mga kaibigan ni Jiro. Lalong totoo yun ngayon dahil nakiisa si Jiro sa isang Mononoke na tulad ni Rago. Bukod pa rito, nandyan din ang mga Mononoke na humabol sa kanya. Ginising nila si Rago kahit alam nilang makakaharap nila ang bureau. Imposibleng sisuko na sila ngayon kaya pwede silang sumulpot anumang oras. Sinabi ni Rago kay Jiro na kahit paano mo pa ito tingnan, nag-iisa na lang siya. Galit kay Jiro ang lahat o kaya naman ay sinusubukang gamitin siya. Nagulat si Rago nang magwala si Jiro. Sinabi ni Jiro na tapos na siyang makinig sa mga tao at gagawin na lang niya kung ano ang gusto niya. Idineklara niyang tatakas sila rito at inakala ni Rago na kailangan nilang tumakbo. Sinabi ni Jiro na hindi siya tatakbo dahil plano niyang ipaglaban ang pagtakas niya rito. Tumingin siya sa labas sa lahat ng mga ibon at nagbigay ng babala kay Rago.
Sinabi niyang hindi siya ang tipo ng tao na magliligtas ng araw, ngunit alam na iyon ni Rago. Sa labas, nakarinig ng malakas na sigaw ang mga bantay, kaya pinuntahan nila para tingnan si Jiro. Nakipagkaibigan si Jiro sa ilang mga uwak at ginamit niya ang mga ito bilang pang-abala. Gumana ng perpekto ang plano niya at nakatakas siya mula sa ospital. Sa di kalayuan, pinasalamatan ni Jiro ang kanyang mga kaibigang uwak at sinabi ng mga itong iyon na ang pinakamasayang naranasan nila sa loob ng mahabang panahon. Binigyan sila ni Jiro ng merienda na ipinangako niya at masaya silang lumipad palayo. Nagtaka si Rago kung ano ang plano niya ngayon dahil paniguradong hahanapin siya ng iba. Hindi gaanong nag-aalala si Jiro tungkol dyan dahil may kailangan muna siyang gawin. Umuwi siya dahil ayaw niyang malaman ng lolo niya ang tungkol sa missing person report. Ayaw din niyang mag-alala ang lolo niya. Kaya sinabi ni Rago na isa siyang mabuting bata. Gayunpaman, nagtaka si Rago kung ano ang sasabihin niya sa lolo niya. Pwede niyang subukang sabihin sa kanya ang totoo, ngunit malamang ay hindi ito maniniwala. Sinabihan siya ni Jiro na huwag maliitin ang lolo niya dahil sigurado siyang maniniwala ito sa kanya. Kailangan lang niyang maging kalmado, kaya sinabihan niya si Rago na magtago muna at huwag lalabas hanggat hindi niya sinasabi. Inihanda ni Jiro ang sarili, ngunit nagulat siya nang dumating ang lolo niya sa likuran niya. Halatang naiinis ito dahil sa tagal ng pagkawala ni Jiro. Kaya sinabi ni Jiro na may komplikado siyang kailangang ipaliwanag. Nakakagulat, sinabihan siyang sumunod ng lolo niya nang walang sinasabing kahit ano. Dinala ni lolo si Jiro sa isang bukid at nagtaka si Jiro kung anong ginagawa nila doon. Sinabi ni lolo na dapat ay malinaw na nandito sila dahil walang makikialam sa kanila. Sa hindi inaasahang pangyayari, sinuntok siya ni lolo sa mismong mukha at nagtaka kung may ideya ba si Jiro kung anong ginawa niya. Humingi ng tawad si Jiro sa pag-alis niya, ngunit sinabi ng lolo niya na hindi iyon ang dahilan. Sinabi niyang ipinaliwanag na ni Shiba ang lahat tungkol sa kung paano siya sinapian ng isang Mononoke at nagulat si Jiro. Nagtaka si Jiro kung paano niya nalaman at tinawag siyang tanga ng kanyang lolo. Ibinunyag niyang alam niya dahil dati siyang miyembro ng Bureau of Espionage. Nawalan ng masabi si Jiro, ngunit pinaghihinalaan na ito ni Rago. Nagpakita siya at sinabing malinaw na ang lahat. Inisip niyang nakakapagtaka na ang isang matanda ay handang pumatay. Galit na galit ang lolo kay Rago dahil sinapian nito ang sarili nitong kadugo. Alam na niya ngayon kung ano ang kailangan niyang gawin, kaya idineklara niyang wala ng atrasan. Nangako siyang aakuin ang buong responsibilidad sa malubhang pagkakamali ng kanyang apo. Nagulat si Jiro habang pinapanood niyang ilabas ng kanyang lolo ang kapangyarihan nito. Idineklara ni lolo na hindi niya hahayaang pagsamantalahan ng Bureau o ng mga Mononoke ang kanyang pamilya. Kaya naman kailangan niyang sirain sina Jiro at Rago. Tapos kapag natapos na niya iyon, tatapusin niya ang sarili niyang buhay. Nagtaka si Jiro kung nawala na ba siya sa sarili, ngunit walang oras para makipag-usap. Sinimulan na ni lolo ang atake at ginawa ni Jiro ang lahat para umiwas. Agad na humanga si Rago sa matanda at sinabing wala itong awa. Hindi inaasahan ni Jiro ang mas mababa kaysa sa ginagawa ng lolo niya, ngunit inamin niya na hindi pa niya ito nakitang ganito kagalit kailanman. Naglaho ang lolo sa mismong harapan niya at inatake ang bida natin ng sunod-sunod na suntok. Matindi ang natamong pinsala ni Jiro at nagdugo ng husto ang bibig niya. Ipinaliwanag ni lolo na pinagkadalubhasaan ng pamilyang Azuma ang pamamaraan sa pakikipaglaban nito sa loob ng maraming henerasyon. Isa itong sining na nakamamatay para sa mga tao at maging sa mga Mononoke. Ipinunto niya na nagkaroon lang siya ng pagkakataong ituro kay Jiro ang mga pangunahing galaw at bilang paraan ng pagdepensa sa sarili, sapat na ito. Gayunpaman, ngayon ay siya na ang kailangang sumira sa lahat. Nakikita ni Rago na nagiging delikado na ang sitwasyon, kaya nagtaka siya kung kailangan na ba niyang may gawin. Naghanda ang lolo para sa kanyang huling atake, at nakahanap siya ng kapayapaan sa pagkaalam na hindi na magdurusa pa si Jiro. Magiging mabilis ang kamatayan niya, kaya sumugod si lolo. Tatama na sana ang nakamamatay niyang suntok, ngunit nagawang harangan ito ni Rago. Tinanong ni Rago si Jiro kung bakit hindi siya gumagalaw at nagtaka kung gusto ba nitong mamatay. Ipinunto niya na seryosong sinusubukan tapusin ng kanyang lolo ang buhay niya at muntik na itong magtagumpay. Sinabi ni Rago na tutulungan niya ito ngunit pinatahimik siya ni Jiro. Sinabihan ni Jiro si Rago na tumabi at ipinaalala niya rito na sinabi niyang huwag lumabas hanggang sasabihin niya. Nakuha ni Rago ang punto kaya sinabihan na lang niya si Jiro na gawin ang kahit anong gusto niya. Inisip ni lolo kung paano ang apo niyang si Jiro ay isang tanga at nakakita tayo ng silip sa nakaraan. Isang araw, nagmamadaling sinabi ni Naki kay lolo na nasa panganib si Jiro. Abala si Jiro sa pagliligtas ng pasang na-trap sa puno, ngunit bigla siyang nahulog.
Dumating si Lolo sa tamang oras para saluhin siya, at tinawag na tanga ang kanyang apo. Pinagalitan niya si Jiro, at sinabi sa kanya ni Jiro na kailangan niyang iligtas ang pusa. Sumang-ayon si Lolo na marangal ang pagtulong sa iba, ngunit mahalagang magkaroon din ng lakas para gawin iyon. Kung walang sapat na tibay ng loob, nagiging padalos-dalos lang si Jiro. Sinabi niya kay Jiro na malayo pa ang lalakbayin niya at kalahating tao pa lang siya ngayon. Dahil ganoon, kailangan ni Jiro na humingi ng tulong sa mga taong nasa paligid niya. Nagtaka si Jiro kung ano ang dapat niyang gawin kapag walang ibang tao sa paligid. Kaya sinabihan siya ng lolo niya na dapat sumuko na lang siya. Ang huling mensahe ni Lolo para kay Jiro ay magpalakas siya sa katawan at isip. Kung magagawa niya iyon, walang punong hindi niya makakayang akyatin. Hanggang sa panahong iyon, kailangan niyang siguraduhin na huwag magpakasobra. Pagbalik sa kasalukuyan, binalaan ng lolo ang bida natin na hindi ito isang sesyon ng pagsasanay. Ito ay pakikipaglaban para sa buhay at kamatayan para makamit ang kanilang mga layunin. Ito talaga ang takbo ng mundo na pinasok na ni Jiro. Binalaan niya na ang kahihinatnan ni Jiro ay papatayin ng kapwa-tao, ang Mononoke, at maging ang kanyang dating sarili. Madudungisan ng dugo ang kanyang katawan at kaluluwa ng mga taong pinaslang niya. Alam na alam ito ni Lolo dahil iyon ang mundong ginagalawan niya. Ipinaliwanag niyang lumaban siya para protektahan si Jiro para hindi na niya kailanman apakan ang malagim na mundong iyon. Humingi ng tawad si Jiro sa pagiging padalos-dalos, ngunit sinabi niyang wala siyang pinagsisisihan. Nakialam siya kung saan hindi siya dapat nangingialam, kaya kailangan niyang alamin kung paano lilinisin ang sarili niyang gulo. Tinawag siya ni Lolo na isang ignorante at hangal na tao habang muling sumugod. Nag-aalala si Rago para sa ating bida, ngunit nakakagulat na kalmado lang si Jiro. Humingi siya ng tawad sa pusa at sinabihang maghintay pa ng kaunti. Inilabas ni Lolo ang matindi niyang suntok, at sa hindi inaasahang pangyayari ay pinigilan iyon ni Jiro gamit ang ulo. Natalo siya ni Lolo at pinalipad sa ere, ngunit hindi hinayaan ni Jiro na bumagsak siya. Puno ng dugo ang kanyang mukha at nagtaka na lang si Jiro kung ano ba ang iniisip niya. Ganoon din ang naisip ni Lolo at sinabing nakikita pa rin niya ang isang kalahating tao sa harapan niya. Tumawa si Jiro dahil hindi pa rin iyon sapat para sa kanyang lolo. Sinabi niya pagkatapos na sa hirap at ginhawa, hindi na siya nag-iisa. Sumang-ayon siyang isa pa rin siyang kalahating tao at kailangan niyang humingi ng tulong sa mga tao sa paligid niya. Kaya naman hihingi siya ng tulong mula kay Rago. Tiningnan siya ni Rago na parang hindi nito alam kung ano ang sinasabi niya at nagsimulang magtalo ang dalawa. Sa sandaling iyon, may napagtanto si Lolo tungkol sa kanyang apo. Para kay Jiro, ang pagbansag na tao, hayop, at maging ang Mononoke ay walang halaga. Walang kwenta sa kanya ang mga bansag na ito, at tinatrato niyang pareho lang sila. Napabuntong hininga si Lolo dahil pareho pa rin namang matigas na ulo si Jiro. Gaano man karaming beses niya itong balaan at gaano man kalala ang natamong pinsala nito, napagtanto ni Lolo na hinding-hindi magbabago si Jiro. Idineklara niyang nanalo si Jiro at sumusuko na siya. Napagtanto niya na ang taong walang paninindigan ay ang sarili niya. Sinabihan niya si Jiro na gawin ang kahit anong gusto nito, ngunit ipinaalala niya na isa pa rin siyang tanga. Nang gabing iyon, sinubukan ni Jiro na makabawi sa pamamagitan ng pagpapaligo. Humingi siya ng tawad kay Rago dahil sa idinamay niya ito at sa pagiging makasarili. Sinabi ni Rago na ayos lang iyon, ngunit ipinaalala niya kay Jiro na may limitasyon ang bawat isa. Binalaan niya ang ating bida na huwag padalos-dalos na kumatok sa pintuan ng kamatayan nang wala ang tulong niya. Ang ibig niyang sabihin ay ayaw niyang mamatay ulit si Jiro dahil mawawalan ng saysay ang unang beses na iniligtas niya ito. Napagpasyahan niya na kung umabot man sa sukdulan ng sitwasyon, tatapusin niya ang kapangyarihan ni Jiro. Hindi alam ni Jiro kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit sinabi niya na kahit paano ay magkasama sila. Gusto niya na subukan nilang magkasundo at tinawag niyang partner si Rago. Sa labas, sinabihan ni Shiba si Lolo na magpapadala sila ng kukuha kay Jiro. Gayunpaman, inamin niya na nakahinga siya ng maluwag nang marinig niyang nakatakas si Jiro at nakauwi. Nagtaka si Lolo kung anong ibig sabihin noon, at sinabi ni Shiba na dapat ay malinaw na ito. Ipinaliwanag niyang magiging isa sa kanila si Jiro, at eksakto siyang uri ng tao na kailangan nila. Kinabukasan ng umaga, naghanda si Jiro para sunduin ang Bureau of Espionage. Hindi siya sigurado kung ano ang dadalhin, at napagpasyahan niyang magiging ayos lang siya basta may underwear siya. Nagtaka si Rago kung sigurado ba siya rito dahil napakawalang katiyakan ng kinabukasan. Ipinunto niya na hindi nila alam kung ano ang plano ng Bureau para sa kanila at baka ito na ang huling pagkakataong makikita ni Jiro ang kanyang tahanan.
Na-flatter si Jiro dahil masyadong nag-aalala ang pusa sa kanya, ngunit sinabi ni Rago na hindi iyon ang ibig niyang sabihin. Sinabi lang ng bida natin na hindi makakatulong sa kanila ang pagkatakot. Kalaunan, dumating si Kishi para sunduin sila at nainis si Jiro dahil siya na naman. Ipinaliwanag ni Kishi na siya na ngayon ang bantay at siyang ginitni niya. Trabaho na niya ngayon na siguraduhing hindi na ito makakatakas ulit. Sinabihan niya ito na sasakay siya sa likod ng kanilang van at oras na para umalis. Nagpaalam si Jiro sa kanyang lolo at sinabihan lang siya ng matanda na huwag lumabas at magpakamatay. Sinabihan siya ni Jiro na huwag siyang alalahanin at sinabing dapat nitong siguraduhin na hindi siya mamatay habang wala siya. Ngumiti ang dalawa sa isa't isa at umalis na si Jiro kasama si Kishi. Habang naglalakbay sila, hindi natutuwa si Jiro na nakaposas siya. Inis na inis si Kishi sa kanya habang nagrereklamo na siya pa ang naging escort nito. Tinawag ni Jiro na katawa-tawa ang lahat ng ito dahil kinulong nila siya na parang isang preso. Sinabihan siya ni Kishi na manahimik dahil isa naman talaga siyang preso. Ipinaalala niya kay Jiro na hindi na siya isang tao. Isa siyang kakaibang nilalang na kalahating tao at kalahating Mononoke. Sinabi niya na ang mga Mononoke ang pangunahing target ng bureau at hindi eksepsyon doon si Jiro. Inamin niyang hindi niya maintindihan kung ano ang iniisip ng boss nila, ngunit isa siyang propesyonal at seryoso siya sa kanyang trabaho. Kung itinalaga sa kanya ang tungkulin bilang bodyguard, tutuparin niya ang kanyang mga obligasyon anuman ang hilingin sa kanya na protektahan. Hindi pa rin makapaniwala si Jiro na tinawag siya nitong halimaw at sinabing naging mabait lang siya sa kanya dahil isa siyang babae. Muntik nang suntukin ni Kishi ang ulo niya at ipinaliwanag na may dalawang bagay na pinakakinaiinisan niya. Una ay ang mga Mononoke at pangalawa ay ang mga lalaking mababa ang tingin sa kababaihan. Si Jiro ay pareho sa mga ito. Kaya sinabi niya na sa paningin niya, hindi man lang ito nag-e-exist. Sa sandaling iyon, nagpakita si Rago para sabihan silang dalawa na manahimik dahil sinusubukan niyang umidlip. Sinabi niyang nagulat siya na isang maliit na babae ang inaasahang magbabantay sa kanila. Napagtanto niya na siguradong kulang talaga sa tauhan ng bureau. Tinawag siya ni Kishi na isang maduming Mononoke at sinabing hindi man lang dapat ito nakikipag-usap sa kanya. Ipinunto ni Rago na may iba pa siyang dapat alalahanin, ngunit hindi niya alam kung ano ang ibig nitong sabihin. Sa sandaling iyon, napansin ng mga driver na nagiging sobrang hamog sa labas. May napansin sila sa gitna ng kalsada at hindi sila makapaniwala kung gaano ito kalaki. Biglang napahinto sa pagsasalita ang driver dahil pinutol ng isang lalaki ang buong ulo nito. Bumangga ang van at nagtaka si Jiro kung anong nangyayari. Lumabas si Kishi para mag-imbestiga at inutusan niya si Jiro na manatili lang doon. Sa labas, napagtanto niya na ang makapal na hamog na ito ay nangangahulugan lang ng isang bagay. Nakapasok sila sa isang spectral zone at naiinis siya sa sarili niya dahil hindi niya ito napansin agad. Pagkatapos, tinawag siya ng isang lalaki at agad niyang napagtanto na isa silang mga Mononoke. Kinakain ng malaking lalaki ang isa sa mga driver at tinutokso naman ng maliit na lalaki si Kishi. Sinabi niya na umasa siya ng masarap na karne, ngunit hindi man lang naging magandang appetizer ang mga driver. Sobrang na-excite pa naman siya sa misyong ito, ngunit nakakadismaya lang hanggang ngayon. Inakala niya na magiging masarap kainin ng bantay, ngunit isa lang pala itong maliit na babae. Sapat na ang narinig ni Kishi dahil ang lalaking ito ay isa na namang misogynist. Pinindot niya ang isang button sa kanyang relo at naisuot nito ang kanyang uniforme. Sinabi ng lalaki na ipapakita niya rito kung ano ang itsura ng tunay na battle mode at nag-transform ang dalawang Mononoke. Sinubukan silang barilin ni Kishi, ngunit walang epekto ang mga bala niya. Sabay siyang inatake ng dalawang halimaw, ngunit nagawa niyang hiwain ang braso ng malaking lalaki. Napagtanto ni Kishi na nasa panganib siya dahil nakaharap siya sa dalawang Mononoke at bawat isa sa kanila ay may natatanging kakayahan. Napakabigat ng malaking lalaki at mabagal siyang kumilos, ngunit kasing tigas ng bato ang balat nito. Napagpasyahan niya na kailangan muna niyang unahin ang maliit na lalaki. Sa kasamaang palad, lumitaw ito sa likuran niya at napalipad siya nito. Nagtaka si Jiro kung anong nangyayari. Ipinaliwanag ni Rago na nakikipaglaban si Kishi sa mga Mononoke. Sinabi niya na habang nakikipaglandian si Jiro kay Kishi, naramdaman niyang nakapasok sila sa isang spectral zone. Ipinaliwanag niya na ang maulap na lugar ay nagiging isang pansamantalang amenti. Ang amenti ay parang isang mundo na hiwalay sa pisikal na mundo. Isa itong hiwalay na dimensyon mula sa tinitirhan ng mga tao, at ito ang mundo ng mga Mononoke. Litong-lito si Jiro, ngunit alam niyang hindi ito maganda. Sinabihan niya ang pusa na tanggalin ang mga posas niya, ngunit sinabi ni Rago na hindi niya kaya dahil hindi ito mga ordinaryong posas. Ipinaliwanag niya na dinisenyo ito para i-block ang spectral energy,
at wala siyang sapat na kapangyarihan ngayon para tanggalin ang mga ito. Galit na galit si Jiro at nagdesisyon siyang lalabas siya roon para pilitin si Kishi na tanggalin ito. Nagbabala si Rago na mas mabuting hindi na lang lumabas si Jiro. Sinabi niya na ang Bureau at ang mga Mononoke ay pareho lang dahil pareho lang nila silang gustong gamitin. Para sa lahat ng nasa labas ng pintong iyon, sina Jiro at Rago ay pawang mga pag-aari lamang. Kaya naman wala silang dahilan para makialam sa mga katulad nila. Sinabi niya na mas mabuting hayaan na lang nila ang mga itong maglaban. Sa ganitong paraan, pwede nilang tapusin ang buhay ng isa't isa at makakatakas sila ni Jiro. Naisip ni Rago kung nakikinig ba si Jiro, ngunit lumalabas na wala itong pakialam. Ipinaliwanag niya na hindi ito tungkol sa Bureau o sa mga Mononoke. Sa isip niya, mayroon lang iisang bagay na mahalaga ngayon. Iyon ay ang may taong nasa panganib sa labas dahil nakikipaglaban ito para sa kanila. Sinabi niya na bilang isang lalaki, hindi siya pwedeng maupo lang dito at walang gawin. Sa sandaling iyon, naiwasan ni Kishi ang isang malakas na atake mula sa malaking halimaw at nadurog nito ang van. Tumilapon ang ating bida palabas mula rito at tinukso siya ng halimaw. Ipinunto nito na kakasabi lang ni Jiro na isa siyang matapang na lalaki, ngunit ngayon ay nanginginig na siya sa takot. Natuwa ang Mononoke nang makita ang lalaking sinapian ni Rago at ipinaliwanag niya na inutusan silang kunin ito ng buhay. Hindi talaga siya pwedeng maabala sa lahat ng trabahong iyon. Kaya binigyan niya si Jiro ng dalawang pagpipilian. Mayroon siyang 10 segundo para sumuko o maging bahagi ng kanyang hapunan. Nagsimula nang magbilang ang lalaki at napagtanto ni Kishi na si Rago talaga ang habol nila. Sa sandaling iyon, sinabihan siya ni Jiro na tanggalin ang kanyang posas para matulungan nila siya. Tumanggi si Kishi dahil hinding-hindi niya papakawalan ang isang nakakadiring Mononoke. Napilitan silang umiwas sa isang atake at sinabi ng halimaw na wala na silang oras. Sinabi niya na tapos na ang kanyang pagbibilang, kaya ngayon ay kakainin na ang lahat. Desperadong sinabihan ni Jiro si Kishi na kalimutan na muna ang kanyang mga kinaiinisan dahil kung hindi ay pareho silang mapupunta sa sikmura ng halimaw. Naisip niya kung nakikinig ba ito, ngunit may ibang iniisip si Kishi. Binalikan niya sa kanyang isip ang kanyang pagkabata noong siya ay 5 taong gulang pa lang. Pinaslang ang kanyang ina ng isang Mononoke habang ito ay nasa tungkulin. Naawa ang mga serbidor kay Kishi at inisip kung ano ang gagawin ng master sa kanilang angkan. Nasa panganib ang kanilang linya dahil ang isang babaeng tulad ni Kishi ay hinding-hindi maaaring maging tagapagmana. Tumanggi ang batang si Kishi na tanggapin ito. Kaya kinausap niya ang kanyang ama. Ipinangako niya rito na siya ang magmamana ng kanilang angkan. Mag-aaral siya at mag-e-ensayo para balang araw ay maipagmalaki siya ng kanyang mga magulang. Sumumpa si Kishi na magiging isa siyang tiktik na may karangalan at husay. Pagbalik sa kasalukuyan, ibinalik ni Jiro si Kishi sa realidad. Ipinaalala niya sa kanya ang sinabi nito kanina tungkol sa kung paano niya sineseryoso ang kanyang trabaho. Sinabi niyang tinutupad niya ang kanyang mga obligasyon anuman ang mangyari at ginagawa niya ang lahat para makumpleto ang misyon. Susugurin na sana sila ng halimaw at ipinaalala ni Jiro na isa siyang propesyonal. Bago pa sila matamaan ng halimaw, tumagos ang mga salita ni Jiro kay Kishi. Tinanggal niya ang mga posas at pinalaya ang ating bida. Sinabi ni Jiro kay Rago na oras na at sumang-ayon si Rago na tapusin na nila ito. Pinalakas ni Rago ang suntok ni Jiro at tinamaan nila ang malaking lalaki. Sobrang nagulat ang maliit, ngunit wala na rin itong sapat na oras. Lumitaw si Kishi sa likuran nito at hiniwa siya nito. Parehong natalo ang mga Mononoke sa loob lang ng ilang segundo at bumagsak si Jiro mula sa himpapawid. Tinukso siya ni Rago dahil sa palpak nitong paglapag at ipinunto ni Jiro na wala na siyang oras para pagandahin pa ito. Malamig na sinabihan ni Kishi si Jiro na hindi ito makakatanggap ng pasasalamat mula sa kanya. Sumagot si Jiro na hindi rin ito makakakuha mula sa kanya. Nakipaglaban si Kishi para protektahan sila at nakipaglaban din sila para tulungan siya. Sa paningin niya, ibig sabihin ay patas na sila. Sa sandaling iyon, nagulat si Jiro nang sabihin nitong pwede na nitong gamitin ang tunay niyang pangalan. Formal siyang nagpakilala at sinabihan siya na huwag kalimutan ang kanyang pangalan. Nagtaka si Jiro kung ano na ang gagawin nila ngayon. Kaya simpleng sinabi lang ni Kishi na maglalakad sila. Samantala, nagbigay ng ulat si Shiba sa mga matataas na opisyal. Sinabi niya sa kanila ang lahat ng alam nila tungkol kina Rago at Jiro, ngunit mayroon din siyang panukala. Bilang hepe ng Special Operations Division 2, humiling siya ng pahintulot na bumuo ng isang bagong squad. Siya ang mamumuno sa squad na ito, at gusto niya si Jiro bilang isa sa kanyang mga tiktik. Labis na nagulat ang mga matataas na opisyal, at nagtaka sila kung nasisiraan na ba ng bait si Shiba.
Ipinunto nila na isang baliw lang ang magnanais na gawing secret agent ang isang kalahating Mononoke. Ipinunto ni Shiba na hindi pa nagpapakita ng anumang puot si Rago sa kanila. Bukod pa rito, tila nakikipagtulungan ito kay Jiro. Ipinunto rin ni Shiba na malinaw na si Rago ang habol ng kalaban. Sinabi niya na kaysa parusahan si Rago na mabulok sa pagkabihag, pwede nila itong magamit bilang pain. Tinanong ni Jiro si Kishi kung nagtatransform ba sila ng iba pang mga ahente kapag nakikipaglaban. Ipinaliwanag ni Kishi na hindi sila nagtatransform, binabago lang nila ang kanilang hitsura gamit ang ilusyon. Ibinubunyag ng kanilang mga uniforme kung sino sila, kaya hindi talaga sila pwedeng maglakad-lakad ng ganoon ang itsura. Balik kay Shiba, napansin ng mga matataas na opisyal na nagmula si Jiro sa isang pamilya ng mga ninja, at nagtaka sila kung magiging kapaki-pakinabang ba siya. Ipinunto ni Shiba na ang mga nakalaban ng kanilang mga ahente kamakailan ay mga mahihinang tao lang. Kaya naniniwala siya na nakalalamang si Jiro. Mayroon siyang buong kumpiyansa na mas papatalasin pa ng labanan ang mga kasanayan ni Jiro. Ideya itong lahat ni Shiba, kaya nangako siyang aakuin ang buong responsibilidad para sa kanilang bagong panday na sandata. Ang plano niya ay isang maliit na experimental unit na binubuo ng 5 operatiba, kabilang ang kanyang sarili. Kasama rito ang isang babaeng nagngangalang Hana bilang kanyang assistant at isa pang rookie. Ito ay magiging isang lihim na anti-Mononoke strike force na may codename na Black Torch. Tapos na ang presentasyon ni Shiba sa mga matataas na opisyal, at naisip niya kung nakuha ba niya ang kanilang interes. Makalipas ang ilang sandali, pinag-isipan ni Jiro ang lahat ng nangyari. Sa loob lang ng isang linggo, nakilala niya ang isang kakaibang pusa na isa palang Mononoke. Pagkatapos ay nakilala niya ang isang higanteng halimaw na muntik nang tumapos sa buhay niya at iniligtas siya ng pusa sa pamamagitan ng pagsasanib sa katawan niya. Pagkatapos ay nagpakita ang mga secret government agent. Naranasan niya ang pinakamalalang pag-aaway nila ng kanyang lolo at pagkatapos ay inatake pa siya ng mas marami pang Mononoke. Sa sandaling iyon, dumating si Shiba para tanungin kung nasanay na ba siya sa bago niyang buhay. Sinabihan siya ni Jiro na hindi na siya nito kailangang bantayan sa bawat segundo ng araw dahil wala siyang planong tumakas. Inamin din niya na hindi ito matatawag na isang bagong buhay. Kaka-undergo lang niya sa bawat medical test sa buong mundo at hindi man lang siya nagkaroon ng isang minuto para sa sarili niya. Ipinaliwanag ni Shiba na sinisiguro lang niya na walang banta sa bureau at kay Jiro. Iniba ni Jiro ang usapan dahil mayroon pa rin siyang hindi maintindihan. Hindi siya makapaniwala na ang sira-sirang lugar na ito talaga ang kanilang headquarters. Sinabi ni Shiba na sa kasamaang palad, ito ang home base ng Special Operations Division 2. Bawat division ay may sariling base ng operasyon, at sa panlabas na anyo, nagtatrabaho ang mga ito na parang ordinaryong negosyo lang. May mga office building, pabrika, ospital, at maging mga library at shrine. Sa kasamaang palad, inamin niyang mas maganda ng di hamak ang sa ibang mga division kaysa sa kung anong meron sila. Halata ni Jiro na mas luma ito kumpara dati, ngunit itinama siya ni Shiba. Ipinunto niya na hindi na dapat sinasabi ni Jiro ang kayo dahil isa na siya sa kanila ngayon. Pare-pareho silang miyembro ng Black Torch, ngunit walang pakialam si Jiro. Ipinunto niya na nandito lang siya para protektahan ang sarili niya. Hindi siya kailanman pumayag na maging tauhan nila, at ipinaliwanag niya na ang layunin nila ni Rago ay ang mabuhay ng malaya. Lalabanan nila kung sino man ang kailangan para makamit ito. Sa sandaling iyon, dumating si Hana, at binati niya ang hepe. Napansin niya si Jiro dahil marami na siyang narinig tungkol dito. Nagtaka si Jiro kung sino ang babaeng ito, kaya ipinaliwanag niya na isa siya sa iilang tauhan nito. Si Hana ang assistant chief, at naging abala siya sa isa pang misyon. Pagkatapos, may isang lalaking bumaba mula sa kotse at nagreklamo kung bakit nakarating na sila agad. Sinabi niyang umaasa pa naman siyang makapaglaan ng mas maraming oras kasama si Hana. Inalok niyang tulungan ito sa mga bagahe dahil naging mabait naman itong ipagmaneho siya hanggang dito. Hindi makapaniwala si Jiro kung gaano kagalang ang lalaking ito habang sinasabi niyang hindi niya kayang makitang nahihirapan sa mabibigat na gawain ng isang dalaga. Nagtaka si Jiro kung sino ang lalaking ito, at ginulat siya ni Shiba nang sabihin nito na siya ang bagong kaibigan ni Jiro. Ipinaliwanag ni Shiba sa lahat na may isa pa silang rookie na sasali sa kanila. Ang pangalan niya ay Rai at siya ay 17 taong gulang tulad ng iba sa kanila. Tulad ni Kishi, nagmula siya sa isang kilalang pamilya ng mga spy na tinatawag na Kira Clan. Sigurado si Shiba na masisiyahan silang lahat na makilala ang isa't isa, ngunit tinawag ni Jiro si Rai na isang mapagmataas na bata. Para naman kay Kishi, sinabi niya kay Shiba na susunod siya sa mga utos, ngunit hindi na niya kaya ng mas marami pang pasaway.
Magalang na nagpakilala si Rai sa kanya, at sinabing kilala na niya ito. Narinig niya ang tungkol sa isang bata at ambisyosang babae na sapat ang tapang para sirain ang tradisyon na nagsusumikap na maging bagong pinuno ng kanyang pamilya. Sinabi niyang hindi niya inakala na napakaganda pala ng babaeng ito. Talagang na-flatter si Kishi, ngunit halata ni Jiro na sinusubukan lang ng lalaking ito na bulahin siya. Pagkatapos ay tuluyang nagbago ang tono ni Rai nang humarap siya kay Jiro. Ibinunyag niyang nabasa na niya ang tungkol sa kanya at ngayon ay nakikita niyang mas malala pa pala si Jiro sa personal. Hindi pa rin siya makapaniwala na ang isang tanggang katulad ni Jiro ay nakapasok sa kanyang unit. Iminungkahi niyang umalis na lang si Jiro at bumalik sa kwarto niya sa ospital kung saan siya pwedeng maging ligtas. Walang atubiling hinarap ni Jiro ang lalaking ito at sinabihan siyang sabihin kung ano talaga ang nasa isip niya. Sumang-ayon si Rai at sinabing ang katapatan ng palaging pinakamabuting gamot. Naisip ni Jiro kung sinasabi ba nito na gusto niyang makipaglaban at tinawag niyang 4-eye si Rai. Nagtaka si Rai kung ano ang gagawin ni Jiro kung naghahanap ito ng gulo at tinawag niya itong kalahating halimaw na tanga. Mag-aaway na sana silang dalawa kaya nagpanik si Hana. Sinabihan niya ang boss na masama ito at kailangan nila silang pigilan. Sa kasamaang palad para sa kanya, sinabi ni Shiba na perpektong pagkakataon ito. Nakakagulat, sa halip na pigilan sila, sinabihan ni Shiba ang dalawa na sige lang at maglaban sila. Naguluhan ang lahat at sinabihan sila ni Shiba na huwag magpigil sa kanilang mga suntok. Lumabas silang lahat para sa laban at ni-record sila ni Hana. Hindi naiwasan ni Kishi na magtaka kung isa ba itong uri ng duelo. Ipinaliwanag ni Shiba na parang ganoon na nga, ngunit ito rin ay para matagumpay na maitatag ang squad. Ibinunyag niya na nang imungkahi niya ang kanyang ideya para sa bagong squad, may mga hinihinging kondisyon ang mga matataas na opisyal. Isa rito ay ang patunayan kung talagang mapapakinabangan ba ng Bureau si Jiro. Alam ng Bureau ang mga posibilidad na taglay ng kapangyarihan ni Rago, ngunit walang kwenta ang lahat ng ito kung hindi makikipagtulungan sa kanila sina Jiro at Rago. Napagtanto ni Kishi na sinusubukan ni Shiba ang kanilang mga kakayahan bilang ahente. Nagreklamo siya dahil kinailangan niyang dumaan sa isang buong buwan ng mga pagsusulit. Ipinunto ni Shiba na iba-iba ang bawat sitwasyon at ang pag-alam kung gaano kalakas si Jiro ay isang magandang panimula. Habang naghahanda ang dalawang rookie para labanan ng isa't isa, sinabihan sila ni Hana na ngumiti sa camera. Bago magsimula ang laban, nagising si Rago mula sa kanyang pag-idlip. Ipinunto niya na masama na ang tingin ni Rai kay Jiro simula pa nang dumating ito rito. Tinawag ni Jiro si Shiba at nagtaka siya kung bakit pinayagan si Rai na gumamit ng espada sa laban nila. Ipinaliwanag ni Shiba na nagmula si Rai sa isang mahabang linya ng mga master sa espada, na pamilya ng mga especially iyan ng Kirihara. Sinabi niya na kung sa tingin ni Jiro ay hindi patas iyon, pwedeng-pwede rin siyang gumamit ng sarili niyang espada. Ay dineklara ni Jiro na hindi iyon kailangan, ngunit ayaw ni Rai na magpigil siya. Alam niyang walang espada si Jiro, ngunit mayroon naman itong sandata. Ang tinutukoy niya ay ang kamakailang nakuha ni Jiro na Mononoke. Sinabi ni Jiro na hindi sandata si Rago, at ang labang ito ay para lamang sa kanilang dalawa. Sinabihan niya si Rago na siguraduhing hindi ito makikialam sa laban. Kaya bumalik sa pagtulog si Rago. Nakakagulat, basta nalang ibinagsak ni Rai ang kanyang espada at nagtaka si Jiro kung ano ang ginagawa niya. Ipinaliwanag ni Rai na binibigyan niya ng handicap si Jiro. Gusto niyang panatilihing hindi nakakabagot ang laban, kaya mas pinapahirapan niya ang sarili niya. Sinabi niya na pwedeng umatake si Jiro kahit kailan niya gusto at hindi man lang siya lilinggan. Ipinahayag pa niya na pipaikit din siya, kaya sobrang nainis si Jiro. Halata niya na kinukutsa siya ng nakasalamin na ito. Kaya naman, siguradong masisiyahan siyang turuan ito ng leksyon. Pumwesto siya sa kanyang fighting stance habang naghahandang borahin ang ngisi ni Rai. Ipinangako niya na tatanggalin niya ang nakakainis nitong salamin mula sa kanyang pagmumukha na sarap suntukin. Sumugod siya kay Rai at talagang namangha si Hana. Napansin niya na umaatake si Jiro habang nasa ere para hindi ipagkanulo ng mga yabag niya ang kanyang posisyon. Sa kasamaang palad para kay Jiro, alam ni Shiba na hindi ito tatalab. Naisip niya na ang mga pangalawang uring swordsman lang ang umaasa sa paningin at pandinig. Ang pinakamagaling tulad ni Rai ay gumagamit ng parang sixth sense. Ipinakita ito ni Rai sa pamamagitan ng pagdama sa paglapit ni Jiro at sinalag niya ang atake ng ating bida. Ipinaliwanag ni Shiba na ang kamalayan ni Rai ay 360 degrees at wala siyang blind spot. Napakaraming natamong pinsala ni Jiro, kaya umaasa ang mga babae na ayos lang siya. Sinabi ni Rai na dapat nang itigil ni Shiba ang laban dahil baka talagang mawalan ng buhay si Jiro kung magpapatuloy sila. Patuloy pa rin siya sa pang-iinsulto, ngunit itinuro ni Shiba na nakatayo na ulit si Jiro.
Ipinaliwanag ni Jiro na gallows lang ang nakuha niya, at ay dineklara niya na nagpapainit pa lang siya. Ipinaliwanag niya na binubugbog na siya ng lolo niya para tumanong simula pa noong bata pa siya. Kumpara doon, wala lang ang kunwaring sword fighting ni Rai. Nainsulto si Rai at ipinunto niya na hindi biro ang estilo ng espada ng Kirihara. Sinabi niya na ito ang dalisay na sining ng pagkitil ng buhay. Ito ang sukdulan ng ilang siglong sakripisyo na pinino at pinakintab sa dugo at dugo lamang. Tinawag lang itong biro ni Jiro at ang parusa roon ay ang pagkawala ng buhay niya. Sobrang na-hype si Jiro dahil gusto niyang makitang subukan ito ni Rai. Sinabihan ni Shiba si Hana na siguraduhing naka-record siya dahil ito ang magiging pinakamagandang bahagi ng laban. Sumugod si Jiro habang tinawag siyang tanga ni Kishi dahil nag-aanyaya lang siyang mapatalsik muli. Ngunit nagulat si Rai nang magkadurog-durog ang espada niya. Napagtanto niya na ang pinupuntirya ni Jiro ay ang talam ng espada niya sa buong oras na iyon, ngunit huli na ang lahat. Nakapagbitaw si Jiro ng isang malakas na suntok, at talagang namangha ang lahat. Napagtanto ni Rai na na-figure out ni Jiro ang layo ng pag-atake niya sa mismong sandaling iwinasiwas niya ang kanyang espada. Gayunpaman, hindi pa rin niya maintindihan kung paano nito nagawang wasakin ng isang kahoy na espada ng ganoon kadali. Nagtaka siya kung itinama ba ni Jiro ang suntok nito sa kanyang pag-atake para magsalubong sa eksaktong sandali. Ngunit wala itong katuturan. Kahit pa magawa iyon ni Jiro, imposible na agad siyang makaganti ng atake pagkatapos tulad ng ginawa niya. Ang tanging totoong sagot ay siguradong nahulaan niya ang pag-atake ni Rai. Bago pa man sila magsagupaan, pinlano na ni Jiro ang buong mangyayari. Casual na ipinunto ni Jiro na pareho na silang may tig-isang tama ngayon. Dagdag pa rito, wala na kay Rai ang kanyang sandata, kaya nagtaka si Jiro kung gusto pa ba talaga nitong ituloy ang laban. Nag-alok siya na bibigyan niya ito ng juice box kung mananalo ito, ngunit naiinis lang si Rai rito. Pagod na si Rai sa pagiging isip bata nito, at ay dineklara niyang simula pa lang ito. Hype na hype si Jiro para sa mas marami pang labanan, kaya nagsuguran ulit sila sa isa't isa. Pinapanood ito ni Kishi at nagtaka siya kung makukumbinsi ba talaga nito ang mga nakakataas. Naisip ni Shiba na kahit paano ay ipapakita ng labang ito ang kanilang katatagan at determinasyon. Nagpalitan ng mga suntok ang dalawa, at nagtaka si Kishi kung katatagan at determinasyon ba talaga ang pakialam ng mga nakakataas. Talagang nudge and joy naman si Hana sa laban, dahil dalawang binata ito na hinahayaan ng kanilang mga kamao ang magsalita para sa kanila. Makalipas ang mahabang panahon, nagkamalay si Rago at tinanong si Jiro kung ayos lang ba siya. Napansin ni Rai na wala na ang lahat, kaya ipinaliwanag ni Jiro na baka pumasok na sila sa loob. Hindi lang siya sigurado dahil kakagising niya lang din. Napagpasyahan ni Rai na ang laban nila ay tabla, ngunit napagtanto niya na si Jiro ang unang nagising, kaya ibig sabihin ay si Jiro ang nanalo. Ibinigay ni Jiro sa kanya ang ipinangakong juice box, at nagtaka si Rai kung may sira ba ang utak nito. Hindi niya maintindihan kung bakit ibinibigay iyon ni Jiro sa kanya, kaya tinawag siyang tanga ni Jiro. Ipinaliwanag niya na nadala lang siya sa emosyon. Napagtanto niya noong laban na kung gusto ni Rai, pwede na nitong tinapos ang kanyang buhay sa unang tama pa lang na iyon. Isa pa, gumana lang ang trick niya laban sa pangalawang atake ni Rai dahil kahoy na espada ang gamit nito. Umamin sa pagkatalo si Jiro sa pagkakataong ito at binati niya si Rai. Inamin ni Rai na maaaring nagkamali siya sa pag-aakalang isip bata si Jiro, ngunit pagkatapos ay binuksan niya ang inumin. Tumalsik ito sa buong mukha niya at sobrang saya ni Jiro na gumana ang kanyang kalokohan. Ipinaliwanag niya na inalag niya ng husto ang lata habang walang malay si Rai. Sinabi niya kay Rai na iyon ang napala nito sa pag-iisip na napakagaling niya. Inihagis ni Rai ang lata sa kanya at nagpatuloy sila sa pag-aasaran. Sa loob, nagtaka si Hana kung talaga bang makukumbinsi ng labang iyon ang mga nakakataas. Sinabihan siya ni Shiba na huwag mag-alala dahil hindi naman talaga iyon inilaan para kumbinsihin ang kahit sino sa kahit ano. Ipinaliwanag niya na ang tunay na pagsubok ay darating bukas sa field kapag nalaman nila ang tunay nilang kakayahan para sa teamwork. Hindi makapaniwala si Hana na ipapadala na niya agad sila sa isang misyon dahil sa tingin niya ay masyado pa itong maaga. Ipinunto ni Shiba na walang mas magandang karanasan kaysa sa totoong buhay. Nagtaka si Hana kung ano ang gagawin nila dahil hindi pa sila binibigyan ng mga nakakataas ng bagong misyon. Simpleng sinabi ni Shiba na malalaman din nila ito sa kanilang sarili. May isa na siyang naiisip at kung magiging maayos ito, baka ibunyag nila ang pagkakakilanlan ng kanilang tunay na kalaban. Isang mahalagang misyon ito na sila lamang ang makakagawa. Kinabukasan, nakikita nating ang ating mga bida ay kumpleto na sa gamit para sa misyon. Sinabihan ni Shiba si Jiro na pindutin at idiin ang button sa kanyang pulso, at nagulat si Jiro nang baguhin nito ang kanyang damit.
Ipinaliwanag ni Shiba na ang button ay nag-a-activate ng quantum camouflage mode. Itinatago sila nito sa personal na kasuotang sibilyan. Kung i-double tap nila ang parehong button, i-activate nito ang stealth mode. Ginagawa nitong semi-transparent ang hitsura nila sa isa't isa at ganap na invisible sa lahat ng iba pa. Ang downside ay lubos na pinapababa ng camouflage mode ang kakayahan ng kanilang mga espionage gear. Oras na para umalis, kaya binati ni Shiba ang mga lalaki sa pinakaunang misyon ng Black Torch. Tumungo sila sa isang shrine at nagdasal silang lahat. Hindi mapigilan ng ating bida na magtaka kung ano ang kinalaman nito sa misyon. Sinabi ni Shiba na kailangan muna nilang linisin ang kanilang sarili mula sa lahat ng masasamang espiritu. Sigurado si Kishi na nagbibiro lang siya at may hula si Rai tungkol sa kung ano talaga ang nangyayari. Napagpasyahan niya na ang shrine ay siguradong isa sa ilang pasilidad ng bureau. Napabilib ng husto si Shiba dahil tama si Rai. Tumungo sila sa opisina ng shrine at napansin ni Jiro ang isang misteryosong lalaki sa daan. Nakipag-usap si Shiba sa isang ahente na nakatalaga sa shrine, ngunit inis ang ahente. Hindi gumawa ng appointment si Shiba at abala sila sa ibang bagay. Nandito na ang SOD-1 squad at ang pag-double book sa mga squad ay isang malaking problema. Nalilito si Jiro, kaya ipinaliwanag ni Kishi na ang SOD-1 ay abbreviation ng Special Operations Division 1. Ang Bureau of Espionage ay pinamumunuan ng direktor na siyang in charge sa mga chief at sa iba't ibang dibisyon. Ang Division 1 ang pinakamagaling sa lahat, kaya sila ang may pinakamaraming ahente at pinakamalaking kapangyarihan. Sinabi ni Rai na ang ibig sabihin niyan ay eksaktong kabaligtaran sila ng kanilang 2nd Division. Pinapasok na lang sila ng ahente, ngunit sinabi niya na 15 minuto lang ang oras nila. Nagtaka ang ating mga bida kung ano ang ginagawa nila rito. Kaya ipinaliwanag ni Shiba na ang pakay nila ay nasa ibaba. Bumaba sila sa isang nakatagong hagdanan at inihalin tulad ito ni Jiro sa isang sikretong kuta ng mga ninja. Pagdating nila sa isang vault, nagulat si Kishi nang mapagtanto niya kung nasaan sila. Ipinaliwanag ni Shiba na ang nasa unahan ay tinatawag na 7th Seal Sanctum. Ang lahat ng kinakaharap nila ngayon ay maaaring masundan pabalik mismo sa lugar na ito. Ibinunyag niya na ito rin ang lugar kung saan kinulong si Rago. Ipinaliwanag niya na gawa ito ng buo sa Death Obsidian. Ang Death Obsidian ay isang uri ng pambihirang bato na nagpapahina sa spectral energy. May iba pang mga Seal Sanctum na gawa sa parehong bagay, ngunit wala ni isa sa kanila ang kasing laki nito. Oras na para magsimula, kaya ipinaliwanag ni Shiba kung ano ang nangyayari. Mag-iimbestiga sila para subukang alamin kung sino ang nagpatakas kay Rago sa pasilidad na ito. Sinabi niya na sila ni Kishi ay magtatanong sa mga posibleng saksi sa labas. Mananatili rito sina Rai at Jiro para makita kung ano ang malalaman nila tungkol sa nangyari sa araw na iyon mula mismo kay Rago. Sinabi ni Rai na mas gusto niyang makatrabaho si Kishi, ngunit hindi lang siya pinansin ni Shiba. Sa labas, nagtaka si Kishi kung magiging maayos lang ba na iwanang magkasama ang dalawang lalaki. Sinabi ni Shiba na sa tingin niya ay mas magiging maayos ang lahat kung hahayaan lang nila sina Jiro at Rai na ayusin ang mga bagay-bagay ng sila lang. Sa ibaba, sinabi ni Rago na ang pagtingin sa malaking batong ito ay nakakasuka para sa kanya. Nagtaka si Jiro kung bakit siya kinulong sa bagay na ito, ngunit hindi rin alam ni Rago. Inakala ni Jiro na ayaw niya lang itong pag-usapan, ngunit sinabi ni Rago na talagang hindi niya maalala. Hindi niya alam kung nasaan siya o kung ano ang ginagawa niya bago siya kinulong. Inisip ni Jiro na nagsisinungaling siya, kaya nagsimula silang magtalo. Inawat sila ni Rai dahil hindi naman imposibleng magka-amnesia. Nakakita na siya ng mga Mononoke na matagal nang nakulong na bumabalik ng lutang at anino na lamang ng kanilang dating sarili. Ipinaliwanag niya na kapag ang isang Mononoke ay nakulong, napipilitan itong maposes ng iba. Ang paggawang ito ay nangangailangan ng buong enerhiya nito hanggang sa puntong hindi na kayang tanggalin ng Mononoke ang spell ng mag-isa. Sa ilalim ng normal na sirkumstansya, ang mga Mononoke ay sumasanib at naninirahan sa mga buhay na nilalang. Gayunpaman, ang pagkulong sa kanila ay nagpupuwersa sa kanila na mapunta sa mga walang buhay na bagay. Para sa Mononoke, ang pagsanib sa mga ganitong bagay ay katumbas ng walang hanggang pagkakulong. Bukod pa rito, kung ang walang buhay na bagay na iyon ay isang Death Obsidian, para itong buhay na impyerno. Hindi nila may galaw ang kahit isang kalamnan at nananatili sila sa kumpletong kadiliman habang unti-unting nauubos ang kanilang spectral energy. Maaari itong magpatuloy sa loob ng maraming siglo at kahit pa Mononoke ay hindi makakalabas ng walang problema. Hindi masabi ni Rai kung gaano katagal nakulong si Rago, ngunit maswerte siya na nakatakas na amnesia lang ang inabot. Ang pag-focus sa nakaraan ay hindi makakatulong sa kanila,
kaya hiniling niya kay Rago na sabihin sa kanila kung ano ang nangyari sa araw na pinalaya siya. Balik sa iba, ipinaliwanag ng isang gwardya na ang lahat ng mga security camera ay naapektuhan ng isang bagay noong araw na nakatakas si Rago. Ganap na normal ang lahat maliban sa 10 minuto kung saan walang makita. Walang ipinakitang abnormalidad ang electrical system, kaya siguradong isa itong spectral barrier. 2 gwardya ang nakarinig ng kung ano noong gabing iyon, ngunit hindi nila nahanap kung ano ang sanhi ng tunog. Pagkatapos, inamin ni Shiba na bigo silang makahanap ng mga bagong lead, ngunit nakakaramdam siya ng kakaibang vibe sa crime scene na ito. Sa ibaba, ipinaliwanag ni Rago ang kanyang natatandaan. Naramdaman niya ang lamig ng bato at naamoy niya ang inaamag na hangin. Pagkatapos ay may dumating na mahinang liwanag kasama ang ilang magkakaibang spectral aura. Dito niya nakita ang mga Mononoke na nakapalibot sa kanya at isang kakaibang umiilaw na slate sa dilim. Mayroong imahe roon at sinabi ng tao na matagal na niyang hindi nakita si Rago. Napagpasyahan ni Rai na isa itong tablet at ang taong nagsasalita doon ay malamang ang leader ng grupo. Sinabi ng tao kay Rago na nagbago na ang panahon simula nang mawala siya. Gumawa ng paraan ang mga Mononoke para mabuhay, ngunit hindi pa rin tiyak ang hinaharap. Ang lalaking ito ang humiling kay Rago na gumising mula sa pagtulog para maipahiram niya sa kanila ang kanyang kapangyarihan. Sinabi niya na ang pag-asa niya ay mabawi ang kanilang dignidad bilang Mononoke. Sinabi niya na gusto niyang ipakita ang kanilang kapangyarihan bilang Mononoke sa lahat ng mga nakakaawang tao. Higit pa roon, gusto niya itong ipakita sa Bureau of Espionage, na kanilang mortal na kaaway. Ipinaliwanag ni Rago na sinabihan niya silang lumayas. Sa sandaling mawala ito, sinamantala niya ang pagkakataon at tumakas. Hindi makapaniwala si Rai, kaya sinabi ni Rago na katulad lang din siya ng ibang tao na minamaliit ang kanyang kapangyarihan. Nadismaya si Jiro dahil balik sila sa simula, ngunit ipinunto ni Rai na sa totoo lang ay may 3 mahalagang impormasyon silang natutunan. Una, nalaman nila na ang grupong nagpalaya kay Rago ay alam kung paano sirain ang seal. Pangalawa, siguradong kilala ng lalaki sa tablet si Rago bago pa man siya ikulong. Pangatlo, nalaman nila na ang kalaban nila ay may napakalinaw na layunin. Gusto nilang maghayganti sa sangkatauhan at sa Bureau of Espionage. Napatigil na lang si Jiro dahil hindi niya lubos na maintindihan ang lahat ng ito. Gayunpaman, sinabi niya na salamat kay Rai, nagsisimula na siyang makaintindi ng ilang mga bagay. Na-fuse siya kay Rago, at alam ng kalaban kung paano ito bawiin. May amnesia si Rago, ngunit ngayon alam na nila na kilala na ng kalaban si Rago bago pa man ang lahat ng ito. Ay dineklara ni Jiro na alam na niya kung ano ang gagawin, at lilinisin niya ang sarili niyang gulo. Ang kailangan niya lang gawin ay bugbugin ang sino mang hahadlang sa kanyang daan. Kahit hindi sila lumapit sa kanya, hahanapin niya lang sila at tapusin. Sa ganoong paraan masasabi nila ang lahat ng kailangan nilang malaman at malulutas ang lahat ng problema nila. Sinabi ni Jiro na perpekto ang plano niya at sinabi ni Rai na namamangha siya. Gayunpaman, ang ibig niyang sabihin sa pagkamangha ay isa talagang ganap na tanga si Jiro. Ang buong dahilan kaya sila nag-iimbestiga ay dahil hindi nila alam kung sino ang hahabulin nila. Nagtalo sila ng malala, ngunit naistorbo sila ng misteryosong lalaki na nakita ni Jiro kanina. Sinabi ng lalaking ito na matagal na siyang naghihintay, at inaabangan niyang makita si Rago. Binitawan niya ang kanyang candy bar at agad na lumitaw sa tabi ng ating mga bida. Agad siyang inatake ng mga bida natin, ngunit nakailag siya sa isang iglap. Tinawag niyang mga insekto ang ating mga bida at sinabi niyang hindi niya hahayaang sirain nila ang kanyang espesyal na reunion. Naramdaman ni Rago kung gaano kadelikado ang lalaking ito, kaya sinabihan niya si Jiro na mag-ingat. Ipinunto ni Jiro na ang lalaking ito ay isang Mononoke, kaya tama siya tungkol sa paglitaw nila. Inamin ni Rai na siya ay isang magandang lead, kaya sinabihan niya si Jiro na maghanda sa laban. Inalis ng ating mga bida ang kanilang camouflage at sinabi ni Rago na oras na para wasakin ang mga bagay-bagay. Sa labas, takot na takot si Kishi dahil naharangan na ang pasukan papunta sa kinaroroonan ng mga lalaki. Pinipigilan sila ng isang malakas na barrier. Kaya sinabi ni Shiba na naloko sila. Nagmamadaling sinabi ni Kishi na kailangan nilang gumawa ng paraan dahil nasa malubhang panganib ang mga lalaki. Sakto naman, may dumating at nagtaka kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Shiba na hindi niya inaasahang pararangalan sila ng taong ito ng kanyang presensya at ipinaliwanag niya na siya ang chief ng Special Operations Division 1. Ang pangalan niya ay Kosemi at hindi makapaniwala si Shiba sa nangyayari. Gusto niya lang sana na maging maayos ang lahat, ngunit nagiging medyo malala itong unang misyon. Sa loob, nagpakilala ang lalaki bilang si Koga, ang magiging pinuno ng mga Mononoke.
Para makamit ang kanyang layunin, kakailanganin niya ng puwersang Delta, kaya idineklara niyang magiging kanya si Rago. Gustong makakuha ni Raiji ng impormasyon mula sa kanya, kaya tinanong niya kung bakit nito gusto si Rago. Tinawag ni Koga na mga tanga ang mga taong ito, at ipinaliwanag niya na nag-iisa lang si Rago. Binigyang diin niya na ang mga Mononoke ay hindi kasing hina ng mga tao. Halos immortal sila, ngunit matatapos pa rin ang kanilang buhay kung hihiwain sila ng pira-piraso. Ang mas malala pa para sa kanila, humihina ang kanilang espiritual na enerhiya kapag walang sustansya. Gayunpaman, ibinunyag ni Koga na naiiba si Rago. Si Rago ay parang isang pinagmumulan ng espiritual na kapangyarihan, may pagkain man o wala. Mayroon siyang uri ng kapangyarihan na gagawin si Koga na isang tunay na immortal. Sinabi ni Koga na kapag nasa kanya si Rago, wala nang makakapigil sa kanya, at sa wakas ay makakarating siya sa pinakatoktok ng mga Mononoke. Handa na si Jiro na labanan na lang ang lalaking ito, ngunit sinabihan siya ni Raiji na mag-ingat dahil hindi nila alam kung sino ang nasa likod niya. Nagulat si Raiji nang mabilis na gumalaw si Koga para tuhurin siya sa dibdib. Sinabi ni Koga na walang kwenta si Raiji para sa kanya, kaya sinipa niya ito palayo. Pagkatapos ay pinabagsak niya si Jiro at tinawag itong nakakainis. Sinabi niya na si Jiro ay basurahan lang ni Rago, at kailangan itong manahimik. Nag-aalala si Rago para sa ating bida, ngunit sinabi ni Koga na sa wakas ay makakapag-usap na silang dalawa ng mapayapa. Nangako siyang palalayain niya si Rago mula sa kontrol ni Jiro para silang dalawa ay maging isang puwersa. Idineklara ni Koga na hindi sila matatalo, at sila ang magiging hari ng mga Mononoke. Pinutol siya ni Rago para sabihing wala siyang pakialam sa lahat ng iyon. Hindi siya pag-aari ng sinuman, at sinabihan niya si Koga na subukang maging hari ng mag-isa. Nagalit ng matindi si Koga at iginiit na sinusubukan niyang gawin ito para sa kanilang dalawa. Tamang-tama, sinabi ni Jiro na nakakainis siya, at hinawakan niya ang binti ni Koga. Sinabihan niya itong tumigil sa pagrereklamo, at pagkatapos ay tinawag niya si Raiji para umatake. Nakagawa ng pinsala si Raiji gamit ang isang espesyal na atake, at bumilib si Jiro. Nagtaka siya kung ano yun, kaya ipinaliwanag ni Raiji na para itong isang humihiwang supernova. Ito ay isang napakalakas na atake, ngunit nag-aalala si Raiji dahil dapat ay hinati nito si Koga sa dalawa. Malinaw na mapanganib si Koga at wala na silang masyadong oras. Masyadong matagal bago makababarito ang kanilang grupo, kaya sinabi ni Raiji na umaasa siya kay Jiro. Paulit-ulit siyang pinatahimik ni Koga at sinabi nitong ito ang dahilan kung bakit ayaw niya sa mga tao. Mga mahihina ang mga tao, ngunit akala nila ay matitigas sila dahil lang mas marami sila kaysa sa mga Mononoke. Naipon ang galit sa loob niya at idineklara niyang tapos na ang laro. Sinabi niyang tatapusin niya ang buhay ni Raiji, ngunit hahayaan niyang mabuhay si Jiro. Tatanggalin nga lang niya ang lahat ng paa at kamay ni Jiro, para magamit niya ito sa pagdadala kay Rago. Bago iyon, sinabi niya na ipapaunawa niya sa kanila na ang mga Mononoke ang talagang nangingibabaw. Ginamit pagkatapos ni Koga ang kanyang dugo para likhain ang kanyang higanteng espada. Sa labas, sinusuri ng kanang kamay ni Kasumi na nagngangalang Takida ang selyo sa pasukan. Medyo matibay ito, kaya aabutin siya ng ilang sandali para masira ito. Sobrang nag-aalala si Kishi para sa mga kasama niya, kaya gusto sana niyang tumulong. Binigyan siya ni Takida ng isang istaka at sinabihan siyang itanim iyon sa isang eksaktong pwesto. Samantala, inakusahan ni Kasumi si Shiba na ginagamit sila bilang karagdagang puwersa. Ipinagpalagay niya na kaya lang nagpunta si Shiba rito ay dahil alam nitong nandito rin siya. Hindi ito maitanggi ni Shiba at ipinaliwanag na ito ang unang misyon ng kanyang mga baguhan. Sinabi niya na hindi siya magiging isang mabuting leader kung hindi niya paghahandaan ang pinakamasamang mangyayari. Pinansin ni Kasumi na parang masyadong kalmado si Shiba sa sitwasyong ito, kaya ipinaliwanag niya na may tiwala siya sa kanyang grupo at may tiwala siya kay Kasumi. Sa ibaba, pinakawalan ni Koga ang kanyang unang atake at naghiwalay sina Jiro at Raiji. Tinugis ni Koga si Raiji at agad na sinira ang kanyang espada. Dinurog ng sumunod niyang atake ang mga laman loob ni Raiji at naghanda si Koga na tapusin ang buhay nito. Bigla na lang sumulpot si Jiro mula sa kung saan para pigilan siya, ngunit madaling nasangga ni Koga ang kanyang atake. Nainis si Koga nang makitang ito na ang pinakamagandang kayang gawin ni Jiro. Ipinamukha niya na kay Jiro ang lahat ng kapangyarihan ni Rago at sinasayang niya lang ito. Inilabas niya ang kanyang pagkadismaya sa pamamagitan ng pagsuntok sa mukha ni Jiro na nagpalipad dito. Naaawa si Koga kay Rago dahil nasasayang ang kanyang kapangyarihan sa isang mahinang tao. Nangako siyang huhugutan niya ito mula kay Jiro, ngunit sinabihan siya ni Jiro na manahimik.
Sapat na ang narinig niya at iginiit niya na hindi sila mga bagay na pwedeng basta nalang gamitin. Pagod na siyang makarinig tungkol sa mga tao at Mononoke dahil wala siyang pakialam sa mga ganyang tatak. Naitanong ni Jiro kung sumasang-ayon ba sa kanya si Rago at napilitan namang sumang-ayon ang pusa. Sinabi nito na laging nagsasalita ng walang kwenta si Jiro, ngunit sa pagkakataong ito ay tumpak siya. Mas nakakainis si Koga para sa kanya kaysa sa sinuman, kaya nakipagsanib puwersa siya kay Jiro. Pinalakas nila ang suntok ni Jiro at pinakawalan nito ang malakas na atake. Nagulat si Raiji dahil napakalaki ng pinsalang nagawa ng pinagsamang enerhiya nila. Sa kasamaang palad, isang baliw si Koga at tinawanan lang sila nito sa mukha. Sa totoo lang, sobrang nasabik siya dahil iyon ang uri ng kapangyarihan na gusto niyang makita. Mas ginasto niya si Rago higit kailanman, kaya naghanda siyang umatake ulit. Nang oras na iyon, may narinig silang lahat at napagtanto ni Koga na may nakasira na ng kanyang harang. Nauubusan na rin siya ng pagkain, kaya hindi niya kakayaning harapin ang napakaraming kalaban. Napagdesisyonan niyang kailangan na niyang umalis, kaya nagbukas siya ng isang lagusan. Nagtaka si Jiro kung tumatakas ba siya, ngunit sinabi ni Koga na uuwi na lang siya. Ipinaliwanag niya na kung mapipilitan siyang tapusin ang buhay ni Jiro ngayon, hindi na niya makukuha si Rago. Sinabi ni Koga na hahayaan muna niyang mabuhay si Jiro ng kaunti pa, ngunit sa susunod ay tatanggalin na niya ang lahat ng paa at kamay nito. Nangako siyang gagawin niyang kanya si Rago at sinabihan si Jiro na maghintay at tingnan ang mangyayari. Nagtaka siya kung ano ang pangalan ni Jiro at hindi makapaniwala si Jiro na ngayon lang niya ito tinatanong. Ibinigay ni Jiro ang kanyang buong pangalan at hindi makapaniwala si Koga. Ang apelyido niya ay Azuma, na nangangahulugang anak si Jiro ng isang lalaking kilala niya. Naguluhan si Jiro kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit walang ibinigay na sagot si Koga. Umalis na lang siya nang walang sinasabing salita at sa wakas ay dumating na rin ang iba. Sa labas, pinuna ni Kasumi na malaking pinsala ang nangyari dahil kay Shiba at sa kanyang grupo. Handa si Shiba na tanggapin ang anumang kahihinatnan, ngunit sinabi niyang nararapat din ng papuri ang kanyang mga baguhan. Talagang nakipagsabayan sina Jiro at Raiji laban sa isang napakalakas na Mononoke. Walang pakialam si Kasumi habang siya ay umaalis, ngunit sa isip ni Shiba, nakapasa ang kanyang mga baguhan. Sinabi pagkatapos ni Raiji kay Shiba na ayos lang siya, ngunit alam niyang natapos na sana ang buhay niya kung hindi niya suot ang uniformeng ito. Sinabihan siya ni Shiba na huwag masyadong sisihin ang sarili, ngunit hindi ito maiwasan ni Raiji. Wala siyang nagawa laban kay Koga, kaya idineklara niyang kailangan pa niyang maging mas malakas. Naisip din ni Kishi kung gaano siya kawalang silbi dahil hindi man lang niya nasira ang harang. Samantala, hindi maiwasan ni Jiro na isipin kung paano nakilala ni Koga ang kanyang ama. Ang lolo niya ang tanging amang nakilala niya, at si Noki lang ang palaging naging ina niya. Sinabi niya na sila ang kanyang tunay na pamilya, at ganoon na yun noon pa man. Gusto pa rin ni Jiro ng ilang kasagutan, kaya formal siyang sumang-ayon na sumali sa kanilang grupo. Ibinahagi ni Jiro na kasali na siya, ngunit ang ibig niyang sabihin ay ngayon niya lang talagang naramdaman na gusto niyang nandito siya. Natuwa si Shiba nang marinig ito dahil napakahalaga nito. Sinabi niya na kailangan nilang magtrabaho bilang isang grupo, ngunit magkakaiba rin silang lahat. Ipinaliwanag niya na bawat isa sa kanila ay may sariling mga motibasyon, at dapat nila itong tanggapin. Kinalaunan, matapos mapag-alitan ng mga nakakataas, sinabi ni Shiba na oras na para sa isang bagong misyon. Ngayong araw, mag-e-ensayo sila, at sinabi ni Shiba na may dala siyang isang espesyal na bisita. Tamang-tama, isang babae ang tumawa ng parang baliw at sumablay sa kanyang pagpasok sa pamamagitan ng pagbagsak sa lupa. Sinabi ni Shiba na ang pangalan niya ay Fuyo, at siya ay isang Mononoke. Kadalasan, tinutugis ng koanihan ng mga Mononoke para puksain sila, ngunit nakikipagtulungan sila sa mga palakaibigan. Napansin ni Fuyo ang sikat na si Rago, at sinabi nitong isa siyang kayat na alaga. Nakipag-away si Rago sa kanya at tinawag siyang pandak, kaya tinawag naman siya ni Fuyo na isang maruming pasang kalye. Matapos silang magtalo, sinabi ni Shiba na oras na para sa pagsasanay sa pagsugpo ng mga supernatural na puwersa. Walang ideya si Jiro kung ano ang ibig sabihin yun, kaya nagpaliwanag si Shiba. Sinabi niya na mas ligtas mag-ensayo sa isang kontroladong kapaligiran bago harapin ang totoong laban sa tunay na mundo. Ibinunyag niya na kayang gumamit ni Fuyo ng hipnotismo at mga halusinasyon, kaya siya ang lilikha ng kapaligiran na pag-eensayuhan nila. Sinabihan siya ni Shiba na magsimula, kaya ginamit niya ang kanyang abilidad sa ating mga bida. Habang nababalot sila ng kanyang mahika, sinabihan sila ni Shiba na simple lang ang kanilang layunin. Ang kailangan lang nilang gawin ay kumawala at bumalik ng ligtas.
Napaisip si Hana kung magiging maayos lang ba talaga sila dahil wala namang sinabing kahit ano si Shiba tungkol sa mahika. Ipinunto lang ni Shiba na habang mas makatotohanan ang pagsasanay, mas magiging epektibo ito. Sa loob, napagtanto ni Raiji na ikinukulong ng mahikang ito ang biktima sa isang uri ng ilusyon. Naghanap siya ng daan palabas, ngunit nagulat siya nang makita niya ang isang lugar mula sa kanyang nakaraan. Nagsimula siyang manginig nang lumitaw ang kanyang kapatid na may hawak na isang partikular na espada. Kailangang paalalahanan ni Raiji ang kanyang sarili na isa itong ilusyon, at sinabihan ng sarili na huwag magpadala rito. Naitanong ng kanyang kapatid kung naging mas malakas ba si Raiji, at agad siyang inatake nito. Nag-cross muli ang kanilang mga landas, at sinabihan si Raiji ng kanyang kapatid na higit pa sa espadang iyon ang kakailanganin para tapusin ang buhay nito. Samantala, pinagmamasdan ni Kishi ang nakababata niyang sarili at ang kanyang ina na nagdidilig ng ilang halaman. Naitanong ng kanyang ina kung gusto ba niyang maging isang eksperto sa halamang gamot, ngunit sinabi ni Kishi na mas gusto niyang maging espiya tulad ng kanyang nanay at tatay. Ipinaliwanag ni Kishi na noon, inakala niyang laging nananalo ang mga bida laban sa masasamang tao. Ito ang panahon na ipinatawag ang kanyang ina para magtrabaho. Nangako siyang babalik agad, ngunit iyon na ang huling beses na nakita ni Kishi ang kanyang ina. Malabo sa alaala ni Kishi ang naging burol nito, at inabot ng ilang panahon bago tuluyang rumahistro sa kanya ang pagkawala ng ina. Doon nagsimulang tumakbo ng mas mabilis si Kishi at magpakalakas para maging isang ahente. Naging desidido siya dahil habang mas lumalayo ang kanyang tinatakbo, mas nararamdaman niyang napapalapit siya sa kanyang ina. Isang araw, nagpadala ang kanyang ama ng isang kasambahay para dalhin siya sa isang lugar. Dinala siya sa ibaba ng isa sa mga pasilidad ng pananaliksik ng koanihan. Nakaramdam ng matinding takot si Kishi nang ipakita ng kasambahay sa kanya ang kanyang ina. Ipinaliwanag ng kasambahay na hindi ito isang rebulto, at iyon talaga ang ina niya. Nagulat at nanigas si Kishi habang binabasa ng kasambahay ang sulat na ipinadala ng kanyang ama. Humingi ito ng tawad dahil nakatali siya sa kasunduang ilihim ito sa ilalim ng koanihan. Ibinunyag niya na buhay pa ang ina ni Kishi. Nasa tungkulin siya nang makulong siya sa bato dahil sa isang espiritual na mahika. Ang mas malala pa, hindi nila kailanman natagpuan ang Mononoke na may gawa nito. Ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya para palayain siya, ngunit walang gumana. Umasa ang ama ni Kishi na mapapatawad niya siya, ngunit sinabi rin niya na nasa kay Kishi na kung ano ang pipiliin nitong gawin. Sinabihan ngayon ni Kishi ang kanyang ina na kumapit lang at sumumpa siyang ililigtas niya ito. Nang oras na iyon, narinig ni Kishi ang boses ng kanyang ina at nagsimulang yumanig ang lupa. Nakaramdam ng matinding takot ang kanyang ina dahil nangangamba siyang matutulad sa kanya si Kishi kung hindi niya isusuko ang pagiging espiya. Kumawala ang kanyang malahalimaw na anyo at nasindak si Kishi. Samantala, tumatakbo para sa kanyang buhay si Jiro at nagtataka kung ano ba talaga ang lugar na ito. Sila ni Rago ay nagtatatakbo na parang mga tanga nang walang nakikitang labasan. Bukod pa rito, may humahabol sa kanila at papalapit na ito. Alam ni Rago na isa lang itong ilusyon, ngunit nakakaramdam siya ng kakaiba. Nagulat naman siya nang sabihin ni Jiro na nakakabanas ang lahat ng ito. Wala siyang nakikitang daan palabas, kaya wala na silang ibang pagpipilian. Sinabihan niya si Rago na maghanda dahil kakailanganin nilang labanan ang halimaw na ito. Pagbalik kay Raiji, natagpuan niya ang kanyang sarili na inaalala ang masasakit na karanasan mula sa kanyang sariling pagkabata. Lumaki si Raiji at ang kanyang kambal na kapatid na si Shinji na sabay na nagsasanay sa ilalim ng mahigpit na paggabay ng kanilang ama. Si Shinji ang tagapagmana ng pamilya at palagi siyang pinupuri ng kanilang ama para sa kanyang kamanghamanghang pag-unlad. Masaya si Raiji na maging tuntungan lang niya, ngunit ipinagpilitan ni Shinji na magkapatid sila kailanman. Sinabi niya kay Raiji na kapag nagkamali siya, umaasa siya rito para sa suporta. Ipinaliliwanag ni Raiji na palaging mas nauna sa kanya si Shinji anuman ang gawin niya. Sa huli, huminto na siya sa pagsubok na humabol at tinanggap ang buhay sa lilim ng kanyang kapatid. Isang gabi, inihayag ng kanilang ama na magsisimula na rin sa wakas ang ritual ng espada para kay Shinji. Ang ritual na ito ang huling pagsubok na nagtatatag sa isang tao bilang bagong pinuno ng pamilya. Ipinaliwanag niya na sa kaibuturan ng isang nakatagong kuweba nakahimlay ang kanilang pinakaiingatang espada ng pamilya na kilala bilang Hell Tempest. Sinabi niya na noong unang panahon, ang isinumpang espadang ito ay sinapian ng isang Mononoke. Ang huling pagsubok ay ang daijin ng espiritu sa loob ng espada at makuha ang espada. Binalaan ng kanilang ama si Shinji na ang kasamaang nakatatak sa loob ng espada ay lalong lumalakas sa bawat taong lumilipas. Sinabi niya sa kanyang anak na labanan ng sumpa ng espada gamit ang buong lakas niya.
Buong-buo ang kumpiyansa ni Shinji, kaya nangako siyang itataboy ang espiritu at babalik dala ang espada. Sinabihan ni Raiji ang kanyang kapatid na mag-ingat, at masayang pumasok si Shinji sa kuweba. Tulad ng kanyang ipinangako, hindi nagtagal si Shinji, ngunit may isang bagay na malalang mali. Tila nawalan ng bait si Shinji habang inaatake niya ang lahat ng kasama sa kanilang grupo. Sinabihan ng kanilang ama si Raiji na tumakbo dahil hindi siya katapat ni Shinji. Bago pa man matapos ang kanyang babala, pinatay na ni Shinji ang sarili nilang ama. Nagulat si Raiji dahil naunawaan niyang nasakop na ng Hell Tempest ang kanyang kapatid. Muling nagsalita si Shinji at idineklara niyang hindi na siya katapat ni Raiji ngayon. Sinabi niya na iyon mismo ang dahilan kung bakit kailangang magpakalakas ni Raiji at magsanay na tila nakasalalay dito ang kanyang buhay. Gusto ni Shinji na lumakas siya ng sapat para balang araw ay matapos ni Raiji ang kanyang buhay. Napansin ni Raiji na umiiyak ang kanyang kapatid, kaya naisip niya kung talagang sinapian ba si Shinji. Naglakad na lang palabas si Shinji at nakiusap si Raiji na malaman kung bakit siya iniiwan. Hindi siya kailanman nakakuha ng sagot at naging isang misteryo na ang kanyang kapatid mula noong araw na iyon. Balik sa ilusyon, naglalaban ang dalawang kapatid. Tinutokso ng peking Shinji si Raiji dahil napakahina pa rin ito. Ipinapaalala ni Raiji sa sarili na ang bagay na ito ay wala ng iba kundi katang isip lamang niya. Sinabi niya na ang pakikipaglaban sa isang ilusyon ay hindi kailanman tutulong sa kanya para maunawaan kung ano talaga ang iniisip ng tunay niyang kapatid. Kaya naman kailangan na niyang tapusin ito ngayon at hanapin ang tunay na Shinji gamit ang sarili niyang mga mata. Pagkatapos ay ipinaalala ni Raiji sa sarili ang pangakong ginawa niya kay Shinji. Nang sinabi sa kanya ni Shinji na magkapatid sila kailanman, nangako si Raiji na palagi siyang susuporta sa kanya. Dala ang kanyang matibay na determinasyon, pinutol ni Raiji ang ilusyon at sa wakas ay nakawala sa kulam. Inamin niya na ito ay isang panaginip na hindi niya makakalimutan dahil tinulungan siya nitong maunawaan ang katotohanan. Samantala, kinakaharap ni Kisha ng anyo ng mantra ng kanyang ina na sumisigaw ng kanyang pangalan. Nakakatakot ang halimaw, at ginagawa ni Kisha ng lahat para iwasan ang mga atake nito. Sa huli, natalo ni Kisha ng halimaw, at nag-iwan siya ng isang mensahe. Sinabi niya na hindi na siya ang batang babaeng iyon, at kailangan ng higit pa sa isang ilusyon para matalo siya. Sa labas, natutuwa si Shiva dahil nakawala si Kisha at Raiji sa ilusyon sa loob ng kulang sa 10 minuto. Sina Gyro at Rago na lang ang natitira, kaya talagang umaasa si Hena na magiging maayos sila. Tila hindi sila magaling sa paghawak sa ganitong uri ng bagay, at napakatangi ng kanilang sitwasyon. Ipinaliliwanag ni Shiva na ang kakayahan ni Fuyo ay nagbibigay buhay sa mga emosyonal na insecurity at trauma ng mga biktima nito. Gayunpaman, espesyal sina Gyro at Rago dahil sila ay dalawang magkaibang kaluluwa na pinagsama sa iisang katawan. Hindi mapigilan ni Shiva na mag-isip kung ano ang inihahanda ng kulam ni Fuyo para sa kanila. Sa loob ng ilusyon, hinahabol ang ating mga bayani ng isang halimaw na napakalaki at napakamabilis. Nagtataka na lang si Gyro kung ano ang halimaw na ito, at nagulat siya nang magsalita ito. Sinabi ng halimaw na ituturo niya sa kanila kung sino siya, pagkatapos ay nilamon silang buo. Sa labas, biglang nagpanik si Fuyo dahil tuluyan na siyang nawalan ng kontrol sa Lotes. Hindi niya masasabi ng sigurado, ngunit naniniwala siyang si Rago ang dahilan nito. Sinabi niya na talagang masama ito dahil ang layunin talaga ng Lotes ay sirain ang mga taong nakakulong sa loob nito. Ginagamit nito ang sarili nilang mga alaala laban sa kanila, at hindi makikialam o makakapigil si Fuyo sa kulam. Kailangang makawala ng mga lalaki sa sarili nila, kundi durudurugin sila ng Lotes. Balik sa ilusyon, lumapag sina Gyro at Rago sa isang kakaibang lugar na mukhang isang lumang nayon. Nag-iisip si Gyro kung nasa loob sila ng tiyan ng halimaw, ngunit nakita ni Rago ang Death Obsidian na nagkulong sa kanya. Noong oras na iyon, isang batang taga-nayon na nagngangalang Hirobi ang lumapit upang magpasalamat kay Master Rago para sa isa pang masaganang ani. Sinabihan ng nakaraang Rago ang bata na itigil na iyon dahil wala naman talaga siyang ginawa. Ipinunto ni Hirobi na ang mga Mononoke ay umaatake sa mga nayon at kumukuha ng mga walang kasalanang buhay sa kahit saan pa. Gayunpaman, walang sino man sa kanila ang lumalapit sa lugar na ito dahil pinoprotektahan ni Rago ang buong nayon. Nagpumilit si Rago na gusto lang niya ang lugar na ito at ang ibang Mononoke ay duwag lang para lumapit. Sinabi ni Hirobi na ang presensya pa lang ni Rago ay ang negal iligtas sa kanila bilang kanilang minamahal na lokal na Diyos. Iniwanan ni Hirobi si Rago ng ilang regalong angkop para sa isang pusa at nagpaalam siya. Ibinunyag ng kasalukuyang Rago na ang mga ito ay sa kanya mula bago siya pumasok sa Death Obsidian.
Taong 1730 ito noong ang mga tao ay natatakot at gumagalang pa sa mga Mononoke. Noong oras na iyon, isang Mononoke na kilala bilang Diyos ng mga banal na bundok ang dumating upang batiin si Rago. Ang pangalan niya ay Amagi at tinawag niyang matagal na kaibigan si Rago. Natulala ang kasalukuyang Rago dahil siguradong narinig na niya ang eksaktong boses na ito saan man noon. Nagulat at nasindak siya nang maunawaan niyang si Amagi ang lalaking nagsasalita sa pamamagitan ng umiilaw na plaka sa kadiliman. Nangangahulugan ito na si Amagi ang pinuno ng grupo na nagpalaya kay Rago mula sa Sanctum. Ipinaliwanag ni Amagi sa lumang Rago na inorganisa na ng mga tao ang kanilang mga pagsisikap sa pagpuksa ng Mononoke. Sinusuportahan ng mga pinuno ng Japan ang isang lihim na hukbo na tinatawag na Oniwaban na pumapatay ng mga Mononoke sa mga grupo. Ang Oniwaban na ito ay ang parehong grupo na kalaunan ay naging Bureau of Espionage. Marami na sa mga kaibigan ni Amagi ang naging biktima kaya gusto niyang sumali si Rago sa kanyang krusada. Naniniwala siya na ginugulo ng mga tao ang likas na kaayusan at tumatangging hayaang mangyari iyon. Ilan sa kanyang mga tauhan ang lumitaw at ipinaliwanag niya kung ano ang ginagawa niya. Sinabi niya na naglalakbay siya sa lupain upang maghanap ng mga Mononoke na handang lumaban. Gusto niyang ipahiram ni Rago ang kanyang lakas sa kanila ngunit tumanggi si Rago. Nagalit ang lahat ng iba pang Mononoke at ipinunto nila na sangkot silang lahat dito. Walang pakialam si Rago habang idinideclare niyang aalagaan na lang niya ang sarili niya. Mahinahong sinabi ni Amagi na naiintindihan niya ang dahilan ni Rago ngunit ipinunto niya na gagawin nitong kaaway niya si Rago. Sinabi niya na ang isang Mononoke na may lakas ni Rago ay kailangang sumali na ngayon sa mga tao o maging pinapaso. Idineklara niya na ang isang Mononoke na tulad ni Rago ay hindi maaaring balewalain, kaya bibigyan niya si Rago ng pangalawang pagkakataon para pag-isipan ito. Ipinaliwanag niya na babalik siya bukas upang marinig ang tunay na sagot ni Rago, at pagkatapos ay umalis na siya. Inamin ng kasalukuyang Rago na minasama niya ang Oniwaban at wala siyang alam sa tunay na ambisyon ni Amagi. Kinabukasan, bumalik si Amagi para sa sagot ni Rago at casual na binanggit na ang lokal na pagkain ay napakasarap. Nagulat at nasindak ang ating mga bayani nang makita nilang may ginawang masama si Amagi. Nagsasalita siya tungkol sa pag-enjoy sa mga pagkain ng nayon, at daladala niya ang ulo ni Hirobi. Sumabog ang galit kay Rago, at nagbago siya tungo sa kanyang halimaw na anyo. Inilabas niya buong lakas ng kanyang kapangyarihan, at nagdulot ito ng napakalaking pinsala. Sa kanyang atake, naglaho ang kalahati ng katawan ni Amagi kasama ang nakapaligid na lugar. Sinabi ni Amagi na wala siyang inaasahang iba mula kay Rago, ang maitim na bituin ng kamatayan. Gayunpaman, ang napakalakas na kapangyarihang ito na ipinakita niya ay nakakagulat pati sa kanya. Si Amagi lamang, si Rago, at ang Death Obsidian na nagpipigil ng kapangyarihan ang nakaligtas sa pagsabog. Inamin ni Amagi na kinain niya at ng kanyang mga kasama ang bawat huling taga-nayon. Gayunpaman, pinalaho lang ni Rago ang kanyang mga kasama at ang bawat huling bato sa nayong ito. Ipinunto niya na isisisi ng mga tao kay Rago ang lahat ng nangyari sa nayong ito. Hindi na sila magtitiwala sa kanila kailanman, at hindi na nila siya ituturing na kakampi. Nasaktan ng husto si Rago dahil ang mga taong sumasamba sa kanya ay nawalan ng buhay nang dahil sa kanya. Sinabihan ni Amagi si Rago na alinman sa tapusin ng kanyang buhay dito mismo o sumali sa kanya sa pagdurog sa Oniwaban. Ipinunto niya na ang hidwaan ay hindi maiiwasan sa alinmang paraan, kaya sinabi niya kay Rago na dapat man lang ay may ilang kaibigan siya sa kanyang tabi. Sobrang nagalit si Rago habang iniisip si Hirobi. Idineklara niya na sawa na siya sa pag-iisip ng lahat na maaari nilang sabihin sa kanya kung ano ang gagawin. Nagpasya siyang huwag kumampikan inuman at alagaan ang sarili niyang mga problema. Dito lumapit si Rago sa Death Obsidian. Sinubukan siyang sabihan ni Amagi na huwag gumawa ng bagay na pagsisisihan niya, ngunit nakapagdesisyon na si Rago. Pinagsama niya ang sarili sa Death Obsidian at ikinulong ang sariling katawan magpakailanman. Ipinaliliwanag ni Rago na ito ang paraan niya ng pag-ako ng responsibilidad sa pagtangging makipag-alyansa sa alinmang panig. Noong oras na iyon, sumingit si Gyro dahil hindi siya naniniwala sa usapang ito tungkol sa responsibilidad. Pinagaan niya ang mod sa pag-aakusa kay Rago na nagpapasikat lang. Nagulat si Rago nang makitang napakakaskol nito tungkol dito, ngunit sinabihan siya ni Gyro na itigil na ang pagpapanik. Wala siyang masasabi tungkol sa lumang Rago, ngunit hindi na nag-iisa si Rago ngayon. Ipinunto niya na ito ay isang desisyon na ginawa ng Rago na ito sa mismong araw na nagkakilala sila. Nagtanong si Gyro kung naisip ba ni Rago ang mga tao, Mononoke, kakampi, o kaaway habang inililigtas ang kanyang buhay. Dahil sa mga salita ni Gyro, biglang naunawaan ni Rago kung gaano kababaw ito.
Naalala niya na sumumpa siyang walang papanagan at nakipagsama sa maliit na bata. Naunawaan niya na walang mahalaga sa mga lumang bagay na iyon at kailangan lang nilang magpatuloy ng magkasama. Noong oras na iyon, siningaitan sila ng halimaw dahil tumatanggi itong tanggapin kung ano na ang kinatuyuan ni Rago ngayon. Ang halimaw na ito ay ang mismong personifikasyon ng lumang malungkot na Rago na walang pinanagan. Naniniwala ito na makakabalik ito sa payapang pagtulog kung mamamatay dito ang ating mga bayani. Inianunsyo ni Gyro na wala siyang intensyong mamatay at lubos na sumasang-ayon sa kanya si Rago. Pinagsama ng dalawa ang kanilang kapangyarihan at naghanda sila para sa isang atake. Sa labas, nadidismaya si Fuyo dahil hindi niya makontrol ang Lotes. Noong oras na iyon, nakaramdam siya ng panganib at nagsimulang mabasag ang Lotes. Inutusan ni Shiva ang lahat na lumayo bago pa man sumabog ang ating mga bayani palabas ng kulam gamit ang kanilang atake. Nagulat ang lahat at sinabi ni Gyro na akala niya ay katapusan na nila. Agad siyang nainis matapos makitang sila pala ang huling nakawala. Masayang idineklara ni Shiva na ang pagsasanay na ito ay naging isang tagumpay. Gayunpaman, kung ito man ay isang malaking tagumpay o hindi ay nakasalalay sa kung ano ang kanilang nakita. Matapos sabihin sa kanya ng ating mga bayani ang nangyari, napatunayan ni Shiva na ito ay talagang isang malaking tagumpay. Dahil sa ilusyon, nalaman nila na si Amagi ay mataas ang posisyon sa pamumuno ng kaaway. Gusto ni Hena na iulat ito, ngunit sinabi ni Shiva na hindi na ito kailangan. Isang magandang maliit na wild card ang napunta sa kanilang mga kamay, kaya itatago niya muna ito para sa tamang pagkakataon. Salamat sa panonood ng aking recap. Siguraduhing i-like ang video.